Mr. Silent Channel. Kabanata 3381-3390. Kabanata 3381 Pagkasira. Anong problema? Ang ilan sa iyong mga alagad ay nakatagpo ng ilang problema. Xiaoluo sila. Nanlamig ang ekspresyon ni Ye Fan. Matapos ang insidente kay Jiang Xiaobai, kahit na hindi siya nagdala ng ilang mga disipulo kasama niya, siya may isang taong lihim na nanunood. Siya ay tumanggap ng napakakaunting direktang disipulo sa kabuuan. Bagamat hindi niya inaasahan ang labis na tagumpay, hindi rin siya umaasa ng anumang aksidente. Nang walang karagdagang pagkaantala, sinuot ni Ye Fan ang kanyang mga damit at dinala ang kandila upang direktang lumipat. Sa ika-4 na kaharian, sa isang tiyak na mundo ng demonyo, lahat ng uri ng kupas na gusali ay nagpapakita ng mga bakas ng panahon. Mula nang matalo si Belfinger at ang alyansa ni Satanas, ang ika-4 na kaharian ay nilamon na ng ika-5 at ika-6 na kaharian. Ang kapangyarihan ng pananampalataya ng tamad na hari ay hamina din araw-araw sa kanyang pagkatalo. Ang pinakahalatang sitwasyon ay nasa ika-4 na kaharian, na may pinakamabagal na takbo ng buhay, ang grupong ito ng mga demonyo ay nagsimulang magtrabaho ng husto. Ang mga lansangan, lupang sakahan, pabrika, paaralan, na walang laman at hindi masyadong sikat. Lahat ay nagsimulang aktibong lumahok sa trabaho at pag-aaral. Orihinal na nagtataguyod ng kasiyahan, sa paniniwalang mapoprotektahan ng Demon King ang kanilang mga demonyo, nagsimula siyang magtrabaho ng husto para kumita. Kung tutuusin, alam ng Diyos kung kailan ito isasama ng ibang mga kaharian, ngunit hindi ka maaaring maupo. Ngunit pagkatapos ng lahat, ito ay inabandona sa mahabang panahon, at ang mga demonyo ng ika-4 na kaharian ay mabagal na gumawa ng anuman. Sobra kaya, na kahit ang pagtakas ay hindi nagmamadali. Nang dumating ang isang grupo ng mga monghe mula sa Hongmeng sa makulay na lungsod na ito, agad silang naglabas ng 3 malalaking spaceship. Ang mga monghe ang nagmaneho at nahuli ang mga babae at mga batang demonyo dito sa spaceship. At ang mga matanda, walang kwenta, pangit na lalaking demonyo ay halos patayin ng walang awa. Si Hua Xiaoluo, na nagkataong dumaan dito at ang iba pa, ay talagang hindi makita ang brutal na pag-uugali ng mga Hongmeng monghe na ito. Tinutulungan niya ang ilang demonyong general na nagtatanggol sa lungsod, habang pinoprotektahan ang operasyon ng teleportation array, na mamagitan siya sa grupong ito ng mga monghe ng Hongmeng. Gayunpaman, pagkatapos ng isang kapat ng isang oras, marami sa mga demonyong ito sa lungsod ay abala pa rin sa pag-iimpake at pagsaludo, at wala silang oras na tumakbo palabas ng bahay. Senior Sister, gusto ba talagang tumakas ang mga demonyong ito? Hindi nakaimik si Luo Li. Anong oras na, ano ka pa nagdadabog? Hindi ka ba makatakas? Humugot si Hua Xiaoluo ng Sword Intent na may mga bulaklak, at ang matalas na Sword Intent Light Blade ay sumayaw na parang lumilipad na mga bulaklak, na pinipilit ang isang monghe na may patalim. Hanggat maaari kang tumulong, hindi mo basta-basta mapapanood ang pagkatay sa kanila. Kung tutuusin, karamihan sa kanila ay mga inosenteng babae at bata. Elder Sister, ang mga taong ito ay maaaring gumamit ng kapangyarihan ng orihinal, at ang kanilang paglilinang ay hindi mas mahina kaysa sa atin. Ang kapangyarihan ng kapangyarihan ay hindi sapat, ito ay hindi matitiis kung ito ay magpapatuloy ng ganito, mataimtim na sabi ni Sima Rufeng. Isang grupo ng mga demonyo ang sumalakay sa ating mga tao noon, kailangan ba talagang kunin ang panganib na ito para sa kanila? Malungkot na sabi ni Anyi. Kung nandito ang guro, tiyak na gagawin niya ang lahat para tulungan sila, at hindi siya mamamatay dahil lang sa mga demonyo sila, sabi ni Hua Xiaoluo. Iyan ang master, wala tayong kakayahang sumulong at malayang umatras. Alam ko lang na kung hindi ko gagawin ang lahat para iligtas sila, pagsisisihan ko ito sa huli. Sabi ni Hua Xiaoluo. Pagkarinig nito ay napakunot ang noo ni Anyi at walang sinabi. Napabuntong hininga si Hua Xiaoluo, kung hindi mo na kayang tiisin pa, iwanan mo muna ang teleportation array, dapat kaya kong protektahan ang sarili ko. Habang nagsasalita siya, biglang lumabas ang enerhiya ng teleportation array. Anong problema? Hinarang ni Yao Ruoyan ang ilang monghe at tinanong ang demonyo na namamahala sa teleportation formation. Ang matandang gargoyle ay nauutal, masama. Sira. Ang teleportation array ay hindi gumagana. Ano? Hindi maaga, huli, at may mali sa oras na ito. Ang teleportation array na ito ay lumampas sa maintenance period sa loob ng 300 taon. Dapat matagal na itong napanatili, ngunit ang mga craftsmen ay hindi pa iniimbitahang pumunta. Biglang nagpadala ng napakaraming demonyo, parang hindi ko na kaya, nahihiyang sabi ng administrator. Kalmado ang mga demonyong naghihintay ng teleportasyon, lahat sila ay napabuntong hininga at hindi nagreklamo, tila tamad silang magwala. Malapit nang gumuho si Hua Xiaoluo, napakahusay talaga ng demonyo ng ika-4 na kaharian na ito. Kayong mga gang ng ligaw na pariah ay talagang tumulong sa lahi ng demonyo na labanan kami, at ngayon ay hindi ka na makakalipad. Ang isang grupo ng mga monghe ng Hongmeng ay hindi napigil ang matawa nang malaman nilang sira ang teleportation array. Sa kabila ng hadlang sa wika, lubos na naiintindihan ni Hua Xiaoluo at ng iba pa kung ano ang pinagtatawanan ng kabilang partido. Elder Sister, tayo na, ang Diablo dito ay naghihintay na mamatay. Galit na sabi ni Luo Li. Mga tao, hayaan mo kaming mag-isa, ito ang kabayaran na kailangan naming bayaran para sa aming mga maling paniniwala. Ang isang tagapagtanggol ng lungsod na natatakpan ng mga galos ay lumingon sa kanyang ulo at sinabi.
Mag-ingat ka. Sa sandaling matapos sumigaw si Hua Xiaoluo, isang lumilipad na espada ang bumulusok sa noo ng demonyong general. Ang snake attack ay isang cultivator na may mukha na parang kutsilyo, at naglabas siya ng tunay na apoy na ganap na sumunog sa demonyo hanggang sa mamatay. Pagkatapos ng walang sabi-sabi, isang espada ang hamampas kay Hua Xiaoluo. Hindi masama ang espada mo, tatanggapin ko. Isang masamang ngiti ang ipinakita ng lalaki. Nakatutok na siya sa mga sandata ni Hua Xiaoluo at ng iba pa. Ang mga ito ay magagandang bagay sa ligaw. Si Hua Xiaoluo ay nasabit, at ang kanyang bilis at paglilinang ay hindi nangingibabaw, kaya't maaari lamang niyang pilitin na kumilos. Bagamat kakayanin niya ang paggalaw ng espada, ngunit ang cultivation base ng kalaban sa bukas na mundo, sa tuwing bababa ang espada, nararamdaman ni Hua Xiaoluo ang pananakit ng mga kalamnan sa buong katawan niya. Ang layunin ng espada na protektahan ang katawan ay hindi makatiis sa patuloy na pag-atake ng kalaban. Isang itim na anino ang nagmula sa gilid, at si Anyi ay sumugod, pinalihis ang espada ng magsasaka. Elder sister, tumakbo ka. Ang tanging banal na kaharian ay karapat-dapat na hadlangan. Ngumisi ang magsasaka at naghagis ng ilang gintong karayom. Sa lakas ng primordial force, pilit niyang pinapasok ang lahat ng aku-points ni Anyi. Namumula ang mga mata ni Hua Xiaoluo, junior brother Anyi. Bagamat may mga paminsan-minsang alitan sa pagitan nila, bawat isa sa kanila ay may iba't ibang personalidad. Ngunit pagkatapos na magkabati sa loob ng maraming taon at maglakbay sa buong mundo ng magkasama, ang pag-ibig ng iisang pamilya ay matagal ng parang magkakapatid. Luo Li, si Marufeng, at Yao Rouyan lahat ay namutla, ngunit ang bawat isa ay kinaladkad ng ilang monghe at walang magawa. Ungol, na may dagandong ng mga dragon, sinakop ng malupit na Longwei ang buong lungsod sa daan-daang milya. Isang grupo ng umaataking mga monghe ng Hongmeng ang nagsuka ng dugo matapos atakihin sa pag-iisip. Sa halip, ito ay isang grupo ng mga demonyo, dahan-daang tumingin sa paligid, na parang hindi sila tumugon. Si Hua Xiaoluo at ang iba ay nakakita lamang ng isang pamilyar na figure na biglang lumitaw sa larangan ng digmaan. Ang mukha ng lalaki ay nagyayelong malamig, ganap na hindi pinapansin ang chi proteksyon sa katawan ng magsasaka, at kinurot ang lumilipad na espada ng kalaban gamit ang isang kamay. Keng! Ang lumilipad na espada ay direktang nabalik. Sinamantala ng lalaki ang sitwasyon at kinuha ang putol na espada, gumuhit ng ripple ng sword energy. Path! Hindi nag-react ang cultivator, at direktang nawasak ng sword energy at dragon flames. Guru! Napaluha si Hua Xiaoluo at ang iba pang mga disipulo sa Pononibik. Hindi ko inaasahan na darating ang guru ko sa ganoong oras, tiyak na hindi ito nagkataon, ngunit palihim na binabantayan sila. Nakita ni Ye Fan na si Anyi ay nasugatan. Kahit alam niyang ito ang dapat niyang pagdaanan ay naiinis pa rin siya. Guro, ipaubaya mo sa mga alipin dito, iyong mga nagtatago sa dilim, kailangan mong harapin. Biro ng candlelight. Well, ikaw ang bahala. Tumingin si Ye Fan sa ilang disipulo na may komplikadong mga mata, bumalik ka at turuan ka ng leksyon. Pagkatapos, sinabi iyon, nawala si Ye Fan sa eksena sa isang iglap. Bago siya dumating, natuklasan niya na ang pag-atake kay Hua Xiaoluo at sa iba pa sa pagkakataong ito ay hindi aksidente. Kabanata 3382 Hindi isang tao. Ang Castlevania ay daan-daang milya ang layo. Isang malaking ibon ang nakaparada sa tuktok ng isang mataas na puno. Nang tumingin ako sa malapit, nakita ko na ang ibon ay may dalawang ulo, isang pula at isang asol. Ngunit sa ilalim ng leeg ay isang katawan ng tao. May hawak itong maliit na notebook at ni-record ito gamit ang panulat. Emperor Swordsman Ye Fan. Disciples Hua Xiaoluo, si Marufeng. Nabigo ang pag-aresto, dapat na binabantayan ng mga disipulo. May kakayahan si Ye Fan na mag-teleport, hindi alam ang partikular na paraan ng transmission. Biglang, isang boses ang lumitaw sa likod ng Birdman. Ginagamit nito ang paglipat ng layunin ng espada, at ang katawan at ang espada ay nagbabago ng posisyon. Ang paglipat ng layunin ng espada. Paano mo nalaman? Hindi malay na tanong ni Birdman, at nagulat siya. Ang asol na ulo ng ibon nito, ang mga pupil nito ay lumiit, at nakita ko na lang na si Ye Fan ay wala nang makitang daan-daang milya ang layo. Sa sandaling naramdaman ko ito, napagtanto kong may ibang tao sa likod ko. Napakalawak ng kamalayan ni Ye Fan ngayon. Bago siya dumating, nakaramdam siya ng kakaiba na ang ika-4 na kaharian ay napakalayo mula sa lawa ng apoy ng purgatorio. Ang grupong ito ng mga monghe ng Hongmeng ay nagpayunil sa ilang, at higit sa lahat ay pumunta sila sa walang katapusang dagat at lambak ng bagyo. Masyadong coincidence para kay Hua Xiaoluo na makilala ang Hongmeng cultivator dito. Oo nga naman, sa paghahanap ko, may nakita akong kakaibang nilalang na nandito bilang isang monitor. Kwak-kwak. Ang taong ibon. Sumigaw ng isang tawag ng ibon sa takot, at biglang nagbuka ng isang pares ng mga pakpak na parang talam ng bakal sa likuran niya. Ngunit sa sandaling tumama ang mga pakpak kay Ye Fan, sila ay ganap na nabasag ng layunin ng espada. Hinawakan ni Ye Fan ang leeg ng Birdman at tinusok ang dibdib ng isa gamit ang kabilang kamay, binunot ang puso nito palabas. Nanginginig ang dalawang ulo ni Birdman, sumisigaw sa sakit. Sabihin mo, sino ka, na nagpadala sa iyo dito?
Bagamat kakaiba ang hitsura ng Birdman na ito, siya ay isang psychic. Alam ni Yefan na ang taong ito ay tiyak na hindi mula sa isang simpleng pinagmulan, at least siya ay nasa 8 disiplina. Anong Emperor Swordsman? Mahahanap mo ito. Hehe, pinapayuhan ko na bitawan mo ako, kung hindi, mamamatay ang buong pamilya mo. Ang pula at asul na mga ulo ng ibon ay nagpakawala ng kakaibang ngiti. Walang ekspresyon ang mukha ni Yefan, ngunit pinunit na lang niya ang puso ng lalaki na katatapos lang ay naayos sa kalahati gamit ang kanyang mga kamay muli. Aw! Naghiyawan ang dalawang ibon, ayaw umupo. Nakita ko na ang pula at asul na mga ulo ay naging apoy at hamog na nagyelo, ayon sa pagkakasunod-sunod, at malapit nang mawala sa mga kamay ni Yefan. Ngunit ang walang kapantay na sword intent ni Yefan ay nagpadala ng ripple, at ang Birdman ay bumalik sa kanyang orihinal na estado sa isang iglap. Paano ito nangyari? Nalaman ni Birdman na hindi niya magagamit ang kanyang mahiwagang kakayahan sa harap ni Yefan. Ibinuka nito ang bibig at nagbuga ng apoy at yelo, ngunit kahit ang layunin ng espada na nagpoprotekta sa katawan ni Yefan ay hindi ito makapagpahina sa kalahati. Huwag kang magpumiglas, ang iyong pag-atake ay walang kahulugan sa akin. Huwag mo nang isipin ang pagtakbo, alam ko na ang ilan sa inyo ay maaaring mag-teleport ng primordial spirit. Pero, huwag mong isipin na gamitin ang parehong pakulo sa pangalawang pagkakataon sa harap ko. Ikaw ay Seikiko, maaari mong patuloy na ayusin ang iyong puso nang wala ito. Gayunpaman, ilang beses mong kinukumpuni ang iyong puso, at aalisin ko ito ng ilang beses. Puputulan ko ang iyong bituka at atay ng pira-piraso. Tuwing nagsasalita si Yefan, ang mga mata ng may dalawang ulo na Birdman ay nagiging mas natatakot at desperado. Ako, kung sinabi ko ba, papayagan mo ba ako? Tanong ni Birdman. Wala kang karapatang tanungin ako. Dahil mamamatay ako kung sasabihin ko o hindi, hindi ko sasabihin. Ngumiti ng masama si Birdman. Nakakagulo talaga. Si Yefan ay naghiwa-hiwalay ng 3 beses at ginamit ang Dragon's Eye. Bagamat may magandang cultivation base ang Birdman na ito, sa triple state, mapipilitin pa rin niya itong magsalita. Sagutin mo ang tanong ko. Nagpumiglas ang dalawang ulo na ibon, ngunit sa wakas ay bamuka ang kanyang bibig. Ako, ang pangalan ko ay Bilao miyembro ako ng Anmen High Group. Ang grupong High. Sumimangot si Yefan at sinabing, ilang grupo ang mayroon kayo? Ilang tao na ba? 10 grupo ng mga makalangit na tangkay at 12 grupo ng mga sanga ng terrestrial, hindi ko alam kung gaano karaming mga tao ang kabuuan, dahil wala talaga silang maraming tao. Ang intersection. At lahat sila ay nagsasagawa ng mga misyon sa iba't ibang universo. Mahirap sabihin kung sino ang namatay at kung sino ang pumasok. Ilan ang mga tao sa iyong grupo? Tanong ni Yefan. Bilangin mo ako, mayroong 13, sabi ni Bilao. Nanlamig ang mukha ni Yefan, tinatayang may humigit kumulang 200 tangkay at sanga sa lupa sa araw na iyon. Bagaman ang pangalawang kapatid na si B ay may katamtamang lakas, ang kanyang paglilinang ay nasa antas ng 3 higanti ng impyerno. Noon lang niya ito nakilala ay parang nanghina na siya. Kung talagang gusto niyang mailagay sa stack ng General Psychic Powers, magiging outstanding pa rin siya. Kung ang lahat ng kapangyarihang panlaban ng Dark Sect ay ilalabas, ito ay masyadong nakakatakot. Bilang karagdagan sa Orthodox na Shangba. At ang mga pangunahing miyembro ng Hongmeng. Huminga ng malalim si Yefan, hindi muna ito inisip, at nagtanong, kayong grupong High, ano ang layunin ng oras na ito? Ang Emperor Sword ay ang ilang na ito. Tinanggap na namin ang misyon na palayasin ka. Ang aming grupo ay gustong maghanap ng mga kahinaan, at ang kahinaan mo ay ang mga tao sa paligid mo. Napakunot noo si Yefan, sino pang grupo ang nandito? Sa pagkakaalam ko, ang grupong Geng ay magpapatuloy sa pakikilahok sa digmaan, ang pangkat ng Hapon ay kinuha na ang gawain, at maging ang grupong B ay interesado na. Lahat sila ay nakikitungo sa mga tao sa paligid ko. Nadurog ang puso ni Yefan, bakit ang daming biglaan? Hindi, ang bawat grupo ay may iba't ibang estilo ng pag-uugali. Ang aming pangkat ng High ay gustong umatake ng mga mahihinang punto. Tumikim si Yefan, at sa magandang pananalita, gumamit lang siya ng ilang bastos na pamamaraan. Sa katunayan, maraming monghe, lalo na ang mga dalubhasa, ang humahamak na gumamit ng pagsasabwatan at pandaraya. Ngunit malinaw naman, ang grupong High ay isang grupo ng mga walang hiyang lalaki. Kahit na alam nila na ang mga kamag-anak at kaibigan ay hindi ganoon kahalaga sa maraming monghe, ginagawa pa rin nila ang mga panlilinlang na ito. Kung hindi siya personal na dumating at nagpadala lamang ng iba upang iligtas si Hua Xiaoluo, marahil ang iba pa niyang mga kamag-anak ay aatakihin ng grupong High. Saang angkan ka kabilang? Bakit parang kakaiba ka? Sumagot si Bilao ako. Hindi ako kabilang sa anumang angkan, ako ay isang angkan ng demonyo. Pagkatapos ng ilang cross-examination, napagtanto ni Yefan na ang 12 sanga ng lupa, ito ay ibang-iba sa 10 araw. 10 araw na panunuyo, lahat sila ay grupo ng mga demonyo, o mga dalubhasa sa problema, pero at least tao pa rin sila. Ang 12 sanga sa lupa ay pawang, hindi tao. Hindi lang mga tao ang gustong pumasok sa Hongmeng. Iba pang lahi, Diyos, demonyo, orc, halo-halong lahi. Lahat ng uri ng hindi tao na lahi ay gusto ring pumasok sa Hongmeng.
Hindi lamang ang paghahangad ng mas matataas na kaharian at kapangyarihan, kundi pati na rin ang pagnanais na parangalan. Gayunpaman, ang Hongmeng ay pinamumunuan ng mga tao, at tiyak na hindi madali para sa mga dayuhang ito na magsama. Ngunit ang kanilang lakas, kung hindi titingnan ng maayos, ay isa ring malaking problema para kay Hongmeng, at isang pagkawala. Sa makatuwid, ang 12 Earthly Branch ay ang panahon ng pagsubok para sa grupong ito ng mga dayuhan na makapasok sa Hongmeng. Ang pangalawang anak na ito ni Bi ay isang magkahalong dugo ng tao, sina Bifang at Frostbird, na inuri bilang isang angkan ng demonyo. Tinatrato ni Hongmeng ang mga lahi ng dayuhan, palaging sinasabi na sila ay mga barbaro, may halong dugo, dapat ay minamaliit ka, bakit tinutulungan mo pa rin si Hongmeng? Kabanata 3383 Kanyang mga gawa. Nang marinig ito ni Bilao natawa siya sa sarili. Kung hindi, ano ang magagawa ko? Kung gusto mong mauna, kailangan mong pumasok sa Hongmeng. Kahit na ako ang hari ng demonyo na nangingibabaw sa isang tabi, sa harap ni Hongmeng, isa lang akong mababangas na halimaw. Ang pagpasok lang sa Hongmeng ay makikilala ka na. Kinikilala na ako ay kapareho nila, naiintindihan mo ba, isang tao? Nang sabihin niya ito, pamatak ang mga luha sa gilid ng mga mata ni Bilao. Tumigil ka na sa pagpapanggap, kahit alam kong marami kang pinagdaanan na ups and downs. Pero walang kwenta ang maging simpatiya sa oras na ito. Ang mga halimaw na may halong dugo ay may malakas na resistensya sa pag-iisip, at naalis nila ang aking Dragon Eyes ng napakabilis. Nakita ni Yefan na ang taong ito ay talagang nakabawi sa kanyang sariling pag-iisip. Ang mga mata ni Bilao ay agad na mabangis, at isang malaking yelo at enerhiya ng apoy ang malapit nang sumabog mula sa katawan nito. Ngunit bago pa nito tuluyang mailabas ang mapangwasak na mga galaw nito, bumuhos na ang likidong sword intent mula kay Yefan sa katawan nito. Bang! Ang layunin ng itim na gintong espada ay sumabog sa isang splash. Nawala agad ang pangalawang anak ni Bi. Sumimangot si Yefan. Bagamat nalutas na ang maliit na krisis na ito, kailangan talaga niyang pag-isipan ito at protektahan ang kanyang mga kamag-anak. Ang kanyang mga naunang kalaban ay karaniwang hinamak ang mga banta ng mga hostage, ngunit sa pagkakataong ito, nakatagpo sila ng isang grupo ng mga demonyo. Dahil mayroon kang kakayahang maiwasan ito ng maaga, dapat mong subukan ang iyong makakaya upang protektahan ito. Pagbalik sa lungsod, nakita ni Yefan ang isang kakaibang eksena. Napakasaya. Saktan mo ako. Saktan mo ako ng malakas. Hack me! Hack me! Hahaha, isang grupo ng mga primordial cultivator, lahat sila ay nababaliw ngayon, lahat sila ay hubot-hubad at tumatakbo sa paligid. Hindi na sila umatake, lahat sila ay puno ng dugo at dugo, ngunit nakikiusap sila sa iba na atakihin sila. Inakala pa nga ng ilan na hindi malala ang kanilang mga sugat, at pinuputol nila ang kanilang mga sarili gamit ang mga espada. Si Hua Xiaoluo at ang iba pang grupo ng mga disipulo, tulad ng maraming demonyo, ay natigilan sa gilid. Si Yefan ay tumingin ng malapitan, para lang napagtanto na ang grupong ito ng mga monghe ay nahulog sa isang batas. Ang kanilang mga pinsala, ang feedback na ipinadala sa kanilang mga utak, ay hindi nasakit, ngunit kasiyahan. Kung mas malubha ang pinsala, mas masakit ito, mas nasasabik at nakabubusog ito, sa sobrang lasing na mahirap ilabas ang iyong sarili. Nakatayo ngayon ang liwanag ng kandila sa isang mataas na gusali, na may mahabang letigo sa kanyang kamay, hinahampas ang mga monghe na nagmamakaawa sa kanya. Hajijek, huwag kang mag-alala, huwag kang mag-alala, ito ay magpapakamatay sa iyo ng napaka-komportable. Hinaplos ni Yefan ang kanyang noo, at alam niyang medyo iba ang mga batas ng babaeng ito. Okay, Candlelight, malapit na itong matapos. Nakaramdam ng kaunting hiya si Yefan, at mabilis na nagpakawala ng apoy ng dragon, na sinunog ang grupong ito ng mga magsasaka na halos patay na at baliw na. Bumalik na si Master. Ang mga alipin ay hindi para sa kasiyahan. Hindi ba ito para ilabas ang kanilang galit para kay Xiaoluo at sa iba pa? Inalis ni Zhuguang ang kanyang letigo at pumunta sa gilid ni Yefan, na nakaawang kumurap ang kanyang mga mata. Natagpuan ni Yefan na si Hua Xiaoluo at ang iba pa ay nakatingin sa kanya na may kakaibang mga mata. Manahimik ka. Itigil ang pagwawasto sa mga bagay na ito sa hinaharap, ang pamilya natin ay hindi nakikibahagi sa mga baluktot na paraan. Sinampal ni Yefan ang kandila at inihagis ang kandila sa lupa. Kung gagawin mo ulit, umalis ka na dito. Bumagsak ang liwanag ng kandila sa lupa, sumilay ang kislap ng pananibik sa kanyang mga mata, at mabilis siyang lumuhad at sinabing, alam ng lingkod na ito na mali ako, hinding-hindi mangangahas ang lingkod na ito. Guro, wala tayong silbi, dapat tayong magpasalamat sa Senior Candlelight, sabi ni Hua Xiaoluo. Oo, Shizan, huwag mo siyang talunin. Naawa si Luo Li sa Candlelight, at nakiusap para sa Candlelight. Ngunit nang matapos siyang magsalita, nalaman niyang ang Candlelight ay nakatitig sa kanya ng sobrang lamig ng mga mata. Nagulat si Luo Li, ano ang mali niyang sinabi? May mukha ka pa bang pakiusap para sa kanya? Kailan ka nas-anay na maging bayani muli? Nakikilala ang grupong ito ng mga monghe, hindi kayo mga kalaban, bakit kayo nagdadabog dito? Nagturo ng leksyon si Yefan. Tahimik na yumuko ang ilang mga alagad. Guro, hindi mo ba nailigtas ang hindi mabilang na buhay? Hindi ba't inialay mo rin ang iyong buhay kay Honghuang, dahil mga disipulo mo kami, dapat? Tumahimik ka.
Sumimangot si Ye Fan at sinabing, noong nasa baha ako lang ang makakapagprotekta sa aking pamilya ng mag-isa. Siyempre kailangan kong umakyat. Nasa Fourth Kingdom ka, at hindi pa lumalabas si Belfinger. Anong klaseng bayani ang nilalaro mo? Nakikita na si Ye Fan ay talagang nagalit, isang grupo ng mga disipulo ay hindi nang ahas na magsabi ng kahit ano. Oo, hindi rin napigilan ng Fan. Sila, hinding-hindi makakarating sa kanyang kaharian. Kaya, hayaan silang matuto mula sa kanilang sarili, at sa lalong madaling panahon sila ay mamamatay ng kakilakilabot. Dahil sa pagiging makasarili, umaasa si Ye Fan na huhusgahan nila ang sitwasyon at wala ni isa. Pagkatapos ng isang pagsaway, ibinalik ni Ye Fan ang lahat. Dumating sa Human Alliance. Kaagad, walang tigil si Ye Fan, at pumunta sa Honghuang para dalhin sina Ye Wangto, Ji Soxen at iba pang mga kamag-anak sa Yantian Ring. Napakaunlad na ngayon ng Yantian Ring, at ang lupain na sunod-sunod na binuksan ni Ye Fan ay may nagtatayo na rin ng bagong lungsod. Pagkatapos, malinaw na ipinaliwanag ni Ye Fan ang susunod na krisis sa kanyang pamilya, na iintindihan ng lahat. Bukod dito, halos lahat ay nasa Yantian Ring, kaya ang lahat ay hindi makakaramdam ng anumang abala. Hiniling din ni Ye Fan kay Hua Xiaoluo na hintayin ang ilang mga disipulo na pumunta sa gilid ng World Tree. Dito, si Bai Chenluo ay nabuhay ng mahabang panahon, at siya ay nangangapa kung paano makabisado ang kapangyarihan ng simula. Ang mga miyembro ng angkan ng Chao ay nagtayo ng isang maliit na sakahan para sa kanya. Naghintay si Hua Xiaoluo, para lang makasama niya si Bai Chenluo. Sabi mo, mga alagad mo silang lahat. Nagulat si Bai Chenluo nang makitang dinala ni Ye Fan ang napakaraming tao dito. Ngunit nang makitang maganda sina Hua Xiaoluo, Lou Li, at Yao Ruoyan, kailangan niyang magduda. Oo, iilan lang akong direktang disipulo. Ito si Bai Chenluo, maaari mo siyang tawagan. Magaling si Sister Chenluo, pagpapakilala ni Ye Fan. Master, kapatid ko ba talaga yan? Nakatutok na tanong ni Luo Li. Masyado kang magsalita. Umirap si Ye Fan. Ngumiti si Bai Chenluo at sumenyas, okay, tawagan mo lang ang kapatid ko, mag-aayos ako ng tirahan para sa iyo. Matapos magawa ng maayos ang placement, ibinigay ni Ye Fan si Yuan Jidon sa ilang mga disipulo. Kasabay nito, binigyan din niya sila ng bagong pagtuturo sa paraan ng paglilinang, at nagbigay ng ilan sa pinakabagong karanasan. Kayong mga lalaki, kung hindi kayo makakarating sa Kaitian Realm, hindi kayo makakalabas sa Heavenly Formation Ring. Naglabas si Ye Fan ng Death Order. Bagamat naramdaman ni Hua Xiaoluo at ng iba pa na mahirap ito, natural na kailangan nilang magtrabaho ng gusto kapag naisipan nilang turuan ng gayong master. Pagkaalis ni Ye Fan, nagtanong si Bai Chenluo, Xiaoluo, nagkamali ka ba? Bakit bigla kang hinayla dito para mag-practice? Sinisi ni Xiaoluo ang sarili. Anong nangyayari? Sinabi kaagad ni Hua Xiaoluo ang lahat tungkol dito. Masyado kayong mayabang, hindi nakakagulat na galit si Ye Fan. Umiling si Bai Chenluo. Naisip ko noon akong si Master, tiyak na isasakripisyo ko ang aking sarili para sa hustisya. Hindi ko na inisip iyon, ungol ni Hua Xiaoluo. Siya, Yegu, Ye Fan. Paano? Maaari ba siyang maging napakaranggel? Medyo hindi kumbinsido si Bai Chenluo. Si Master ay isang dakilang bayani. Hindi, siya ang tagapagligtas. At higit sa isang beses, ilang beses. Siyempre siya ay marangal. Tuwang-tuwang sabi ni Hua Xiaoluo. Tagapagligtas. Natigilan si Bai Chenluo saglit, at hindi napigil ang magtanong, pwede mo ba? Masasabi mo ba sa akin ang tungkol kay Ye Fan? Napakurap si Hua Xiaoluo, hindi alam ni Sister Chenluo ang mga ginawa ni Master. Mapait na ngumiti si Bai Chenluo, ay. Kilala ko siya medyo late na. Nako, hindi nakakagulat. Natuwa si Hua Xiaoluo, at agad na nagsimulang magsalita tungkol dito. Kasabay nito, pumunta si Ye Fan sa punong tanggapan ng Human Alliance, opisina ni Su Qingzhou. Asawa, napakalayo mo, kahit na gusto mong maging mahinahon, nasa panganib si Xiaoluo at ang iba pa, dapat mong sabihin sa akin. Hindi makapaniwala si Ye Fan, hindi malalaman ni Su Qingzhou ang tungkol dito. Humigop ng kape si Su Qingzhou at mahinang sinabi, kailangan mong magtatag ng iba pang intelligence network ng pribado, dapat mong gamitin ito. Biglang nawala ng galit si Ye Fan. Pagkatapos umubo, iniba ni Ye Fan ang usapan at sinabing, asawa, nakakita ako ng ilang impormasyon tungkol kay Anman. Sa tingin ko, magagamit ko ito. Kabanata 3384 na patayo. Sinabi ni Su Qingzhou na may kalahating ngiti, nagsimula na bang gamitin ng asawa ko ang sarili niyang utak? Ano ang sinasabi mo? Napakatalino ko na, kaya medyo mas mababa ako sa iyo. Sabi ni Ye Fan na may konsensya. Hindi pinabulaanan ni Su Qingzhou, ano ang balita? Asawa, alam mo ba na mayroong 12 sangay sa lupa sa Anman? Kung may mga makalangit na tangkay, natural na magkakaroon ng mga sanga sa lupa, hindi ba ito karaniwan? Ang 12 sanga sa lupa, anong uri ng mga tao ang nasa kanila, alam mo ba? Umiling si Su Qingzhou, hindi pa ito iniimbestigahan, hindi ba ito isang grupo ng mga demonyo? Ngumiti si Ye Fan at nagtanong tungkol sa impormasyon. Kausapin muli ang babae. Ibig mong sabihin, pinupukaw ang mga tao at dayuhan sa Hongmeng, at pinapalaban sila sa kanilang mga pugad.
Pinalakpakan ni Ye Fan ang kanyang mga kamay, tulad ng inaasahan sa aking asawa, ayos lang. Sa katunayan, hindi kumbinsido ang mga lalaking iyon. Ngunit dahil sa dakilang kapangyarihan ng mga tao sa Hongmeng, maaari lamang silang gumawa ng mga kompromiso upang maprotektahan ang kanilang sarili at ang mga angkan sa paligid nila. Tinutulungan mo ba ang malalakas na dayuhan bilang kumpi ng Kanyen? Kung ang grupong ito ng mga dayuhan ay bibigyan ng pagkakataon na tumalikod, kahit na hindi sila lumaban kay Hongmeng, ito ay lubos na makakabawas sa kapangyarihan ng pakikipaglaban ni Hongmeng. Kung tutuusin, ang higit na ikinababahala natin ngayon ay ang kabilang partido ay may napakaraming matandang halimaw sa antas ng mga hari ng demonyo. Kung ang mga taong ito ay mag-aaway sa loob ng isa't isa, ang problema ay malulutas. Pinaikit ni Su Qingzhou ang kanyang mga mata, asawa, alam ko kung ano ang sinabi mo. Ngunit naisip mo ba ito, ang 12 earthly branches ay ang lahat ng mga Panginoon ng malalaking ligaw, kahit isa sa mga powerhouse. Itong mga dayuhang lahi, hindi mo ba talaga naisip ang problemang ito? Iisa ang puso nilang lahat, gusto lang pumasok sa Hongmeng. Upang mapagbigay silang maglingkod ng masunurin. Dapat ay may kakaibang paraan si Hongmeng. At least, alam nila na kahit gusto nilang tumakbo, walang paraan para makatakas. Kung hindi, bakit sila magiging mga toro at kabayo? Nag-isip si Ye Fan, ibig mong sabihin. May paraan si Hongmeng para kontrolin sila. Huwag makipag-usap tungkol sa kontrol, ngunit sigurado, hindi sila makakatakas. Napabuntong hininga si Ye Fan, naalala ko, ang Purgatory Fire Lake, ang Primordial Spirit Teleportation. Posible kayang ang kanilang Primordial Spirits ay binabantayan lahat. Asawa, ang Primordial Spirit Teleportation ay hindi isang maliit na problema. Matigas na sinabi ni Su Qingzhou, kung ikaw iyon, maaari mong harangan ang pamamaraang ito. Maaari ba itong mapalitan ng iba pang espiritual na kaharian sa panig natin? Isipin mo na lang, kung may conflict kay Hongmeng sa 3 absolute and 10 respects, we were bitched to death, but the opponent teleported away. Kung magpapatuloy ang mga bagay na ganito, hinding-hindi mamamatay ang kalaban, ngunit patuloy tayong mauubos sa kamatayan. Hindi ka maaaring mag-isa, lutisin ang lahat ng mga kalaban, at ang kalaban ay hindi magiging hanggal. Nagpapadala sila ng mga tao upang mamatay. Hinawakan ni Ye Fan ang kanyang baba, sa katunayan, ang taong ito na maaaring mag-teleport ng kanyang kaluluwa ay isang malaking nakatagong panganib. Ngunit kahit na maaari kong ihinto ang ganitong uri ng panlilinlang, paano ko siya mahahanap? Hindi ko pa naiisip. Pero malamang may direksyon. Naisip ito ni Su Qingzhou, at pagkatapos ay muling itinaas ang kanyang ulo, asawa, may isa pang tanong na kailangan mong isipin sa lalong madaling panahon. Ano? Kung sa likod ni Hongmeng, si Ye Wuya ay talagang nasa trabaho, ano ang gagawin mo? Nanliit ang mga mata ni Ye Fan, hindi malulutas ng pagtakas ang problema, malamang na alam ko kung ano ang gusto niyang gawin. Bukod sa pagiging mas malakas, wala akong pagpipilian. Pagkatapos talakayin ang ilang bagay kay Su Qingzhou, Jiang kumatok sa pinto sa labas. Pagkapasok ni Jiang, magalang niyang sinabi, Lord Sword God, Miss Su, ipinadala ni God Aton si Archangel Raphael dito, at naghihintay na siya sa labas para makita siya. Papasukin mo siya. Hindi nagulat si Su Qingzhou. Hindi nagtagal, excited na pumasok si Raphael sa opisina. Pagkatapos ng pagsaludo, iniabot ni Raphael ang isang gintong balumbon. Jiang. Nagmamadaling kunin ito, unang kinumpirma kung ito ay mapanganib muli, at pagkatapos ay ibinigay ito kay Su Qingzhou, na napakahusay sa negosyo. Lord Sword God, Miss Su, Gan Huang Taikang ay kailangang umatras at magpagaling dahil sa kanyang pinsala. Ang kaharian ng mga Diyos ay nasa krisis ngayon, at ako, ang kataas-taasang Diyos, ay nais na baguhin ang alon at gawin ang mabigat na responsibilidad ng pinuno ng mga Diyos. Ang bagay na ito ay kinilala ng mga Diyos ng Platinum, Reyna ng Duwende at Hari ng Baril. Sa susunod na araw, ito ay opisyal na ipahayag sa kataas-taasang kalangitan, sa halip na ang Hari ng Baril ang maging bagong Diyos na soberano, nagpapadala ako ng isang espesyal na liham ng paanyaya, umaasa na ang Diyos ng Espada at ang kanyang asawa ay darating. Binuksan ni Su Qingzhou ang scroll, at ang mga salita ng God Rays sa loob nito ay biglang naging mga salita ng tao. Nagbitiw na ang Emperor of the Gone. Nagmamadali. Ang nakaraang labanan sa purgatorio ng lawa ng apoy, ang Heavenly God Army ay lubhang napinsala, at mayroong isang malaking bilang ng mga hindi nasisiyahang boses sa hukbo, at ang mga tao ay nagreklamo din, na iniisip na ang Emperor ng Baril ay napakasaya, at ang kabutihan ay hindi angkop. Hindi maitago ni Raphael or ang kanyang kagalakan at sinabi, sa kabilang banda, ang ating Diyos ay may marangal na katangian, matatag na paniniwala, matuwid, at maglakas loob na pukawin ang isang sinag sa oras ng kagipitan. Natural, ito ay lubos na iginagalang. Pinigilan ni Ye Fan ang sarili sa pagtawa, at same time na sinabi, oo. Talagang nagulat ako ni Otan. Bumalik ka, dadalhin ko ang asawa ko sa seremonya ng enthronement. Kung gayon, hintayin ang emperador ng sangkatauhan. Masayang umalis si Raphael. Nang makumpirma na ganap na nawala ang anghel, hindi napigilan ni Ye Fan at Su Qingzhou na matawa. Haha, itong si Aton ay medyo mapaglaro. Asawa, hindi ko talaga inaasahan na si Taikang ay masunurin sa pagbibitiw. Sinabi ni Ye Fan, hindi nakakagulat. Una sa lahat, para kay Taikang, nasira ang mito ng walang talo na laban ng suntukan.
Hindi niya kinaya, at kailangan niyang maghanap ng paraan para maging mas malakas. Ito ay mas mahalaga kaysa sa pagiging isang Diyos na emperador. Pangalawa, sa likod ng mga tagapag-alaga ng mausoleum ay ang mga totoong matandang lalaki ng Celestial Clan. Hindi na sila nasisiyahan kay Tai Kang, at tiyak na may iba't ibang boses ng kawalang kasiyahan sa loob ng Protoss. Kung si Tai Kang ay patuloy na sa pilitang inookupahan ng isang posisyon, magpapatuloy lamang siya sa pagkawalan ng kanyang reputasyon. Hindi siya magiging tanga. Ang ikatlong punto. Nalaman ko noong huling pagkakataon na buntis si Katie. Kapag nagkaroon na siya ng anak, kailangang isipin ni Tai Kang ang daan pabalik. Chan Jingguo. Sa Palatine Imperial City, maraming opisyal ng Protoss ang abala sa pagpapalit ng banner ng Spear Emperor ng sunod-sunod na Stellar Banner. Sa kasaysayan ng Protoss, walang precedent para sa Diyos na maglingkod bilang Divine Emperor ng Divine Kingdom. Gayunpaman, dahil ang mga ordinaryong tao ay maaaring maging emperador ng Diyos, ang Diyos Oten ay dapat na mas kwalipikado. Sa merkado, ang iba't ibang mga biographical na libro tungkol sa Diyos Oten, mga superstar, at mga natural na Diyos ay nabili na. Kung paanong si Aton ay matuwid at kahanga-hanga, nakaharap sa Diyos ng espada at sa grupo ng mga demonyo, kung paano lumaki bilang isang anak ng isang matatag na ama, ay naging mainit na paksa ng talakayan. Sa oras na ito, ang palasyo ay higit na nalulumbay kaysa sa nakaraan, at maging ang bilang ng mga tagapaglingkod ay kalahati. Kung tutusin, iba ang pagtrato sa mga emperador ng Diyos at mga ordinaryong hari ng Diyos. Tai Kang, nakapagdesisyon ka na ba talaga? Sa kwarto ni Queen, nakayakap si Tai Kang kay Katie at marahang hinahaplos ang tiyan ng asawa. Wala sa sarili si Katie, nakatingin sa asawa ng nag-aalala. Ano? Abdicate, napakaligtas mong tao, sabi ni Katie. Ang mga mukha ay mahalaga, ngunit ngayon ang pinakamahalagang bagay ay ikaw at ang iyong mga anak. Ngunit hindi ito kailangang magbitiw. Mapait na ngumiti si Katie, ayokong maging pabigat sa iyo ang aking sarili at ang aking mga anak. Katie, hindi mo na kailangang mag-isip ng sobra sa pagkakataong ito. Nahulog ako sa plano ni Aton at Su Qingzhou. Totoo na ako ay naging masyadong kalmado kamakailan. Huminahon at tumayo sa labas. Sa halip, ito ay isang magandang pagkakataon upang makapag-recharge. Isang kislap ng liwanag ang sumilay sa mga mata ni Tai Kang, tama ang tagapangalaga ng mausoleum, kailangan kong bumalik sa panimulang punto. Upang isaalang-alang ang ilang mga issue. Ngumiti si Katie, ngunit may pag-aalala pa rin sa kanyang mga mata. Kamahalan, Reyna, hinihiling na makita ka ni Prinsesa Patricia. Patricia, anong problema? I asked her to come, to talk about women's affairs, please go first, husband, natatawang sabi ni Katie. Nag-aatubili si Tai Kang na tingnan ang tiyan ni Katie, tumayo at umalis. Pumasok si Patricia sa silid, kumikinang ang gininto ang buhok, kasing puti ng nyebe ang balat, at nakasuot ng mahabang damit na puti ng palasyo, lumulutang na parang diwata. Tita, kumusta ang pakiramdam mo? Kailan isisilang ang aking munting pinsan? Ngayon ko lang nakita ang tito ko, at mukhang hindi naman masama ang loob ko. Parang ngayon ay ikaw at ang bata talaga ang iniisip niya, kaya ayos lang. Anak, halika at maupo ka sa tabi ng aking tiyahin. Kinuha ni Katie ang kamay ng kanyang pamangkin. Siya, may itatanong sa iyo si tita. Curious na tanong ni Patricia, anong problema? Kabanata 3385 hindi na kailangan. Gusto mo ba ang Sword God? Pagharap sa biglang tanong ni Katie, nanlaki ang mga mata ni Patricia, at saglit na hindi niya alam kung paano sasagutin. Tita, paano po? Sagutin mo ang tanong ko, seryosong sabi ni Katie, napakahalaga nito sa buong celestial race. Kumunot ang noo ni Patricia, I don't know. Ibig sabihin, at least hindi nakakainis, di ba? Sabi ni Katie sa ibang paraan. Tumango si Patricia. Siya, dapat mo ring malaman na ang Protoss ay nahaharap ngayon sa isang napakadelikadong panahon. Itinuring ng sibilisasyong Hongmeng ang ating Protoss bilang isang erehe, at kapag nakita ito ay pinatay o inaresto. Nakaharap sa paparating na mga hamon, kailangan natin ang lakas ng Sword God at ng mga tao. Unti-unting naiintindihan ni Patricia ang isang bagay, at hindi maiwasang uminit ang kanyang mukha. Tita, ito ang pinag-uusapan ninyo, hindi ba dapat? Sana ipadala ka para kumatawan sa Platinum Protoss at sa Celestial Protoss para magkaroon ng halik, ngumiti si Katie. Huminga ng malalim si Patricia, tita, hindi ka ba nagbibiro? Sa tingin mo ba magbibiro ako tungkol sa ganitong bagay? Pero Yefan at ako. Nakangiting tumingin si Katie sa kanyang pamangkin, anong nangyari sa inyo ni Katie? Di ba sabi mo hindi ka galit sa kanya? Nalungkot si Patricia, ako ang prinsesa ng Platinum Protoss, gusto mo bang pakasalan siya bilang isang bata? Kung nasa poder pa rin ang kapatid ko, syempre hindi, pero hindi na royal family ang Platinum Protoss natin. Sa kasalukuyang katayuan ng Sword God, hindi nakakahiya o nakakahiya na maging maliit ka sa kanya. Sinabi ni Katie, siya, pamilyar ka sa pamilya ng Sword God, at marami ka nang nakipag-ugnayan sa Sword God noon, at alam ito ng iyong tiyahin. Kapag may problema ang mga Diyos, pumunta ka sa emperador ng sangkatauhan at mga kamag-anak. Magkakaroon ng isa pang insurance ang ating Celestial Clan. Kahit na, kailangan nating maghanda para sa pinakamasama. Matigas na sinabi ni Katie, kung matalo tayo sa digmaang ito.
Kung gayon, ikaw na mananatili sa tabi ng Sword God, maaring ipagpatuloy ang bloodline para sa Platinum Protoss. Mukhang komplikado si Patricia. Sa katunayan, mula sa isang makatuwirang pananaw, kung siya at si Yefan ay talagang talagang hindi ito makakasama sa Protoss. Pero ang tanong, yung lalaking yun, papayag ba siya? OMG! Ano ang iniisip mo, hindi mo ba sinasabi na hindi mo ito tinatanggihan? Namula si Patricia nang walang malay. Anak, makasarili si Tia. Nagbitiw na ang tiyuhin mo. Sa kanyang ugali, malamang nagagawa siya ng mga mapanganib na bagay sa hinaharap. Kailangan namin ng isa pang suporta, hindi lamang para sa Celestial Clan, kundi pati na rin para sa aming maliit na pamilya. Siyempre, nakikita ko na gusto mo rin ang Sword God sa iyong puso, hindi ba? Bumantong hininga si Katie, alam ni Auntie na bilang prinsesa ng Platinum God race, nahihiya kang maging masyadong aktibo. Kaya, kung ito ay nasa anyo ng isang relasyon, hindi mo kailangang mag-alala ng labis. Iisipin ng lahat na ikaw ay gumagawa ng isang sakripisyo para sa Celestial Race. Matalim ang tingin ni Patricia kay Katie. Tita, napakaswerte talaga ni Tito na magkaroon ng isang mabuting katulong na gaya mo. Ibinaba ni Katie ang kanyang ulo at ngumiti, kung gayon pumayag ka. Sundin ang ayos ni Auntie. Nahihiyang yumuko si Patricia. Hindi ako sang-ayon. Human Alliance Headquarters, sa opisina ni Su Qingzhou. Matapos matanggap ni Su Qingzhou ang dokumento ng mga kamag-anak, na ipinadala ng Platinum God Clan, karaniwang tinawag niya ang lahat ng miyembro ng pamilya. Sa katunayan, dahil ang pamilya ni Ye Wangto, ni Ye Wuyu, at iba pa, ay nasa Yantian Ring, napaka-convenient na pumunta. Maging si Ye Longyuan, na naging Diyos ng Kadiliman, ay tinawag sa eksena ni Su Qingzhou. Alam na ang Platinum Protoss ay umaasa na pakasalan si Patricia kay Yefan at bumuo ng isang malalim na alyansa, lahat ay may magandang ekspresyon. Ang dalawang mag-ina, sina Ye Wuyu at Ji Soxen, ay mukhang napakasaya. Anyway, marami ding manugang, at mas maraming Protoss princesses, syempre, mas maganda. Gayunpaman, si Yefan ang unang huminto ng malakas. Asawa, talagang hindi ako sumasang-ayon. Ang ekspresyon ni Yefan ay labis na nasa sabik at nagagalit. Nagtataka ang mga tao na nakatingin sa kanya. Ano ba ang ikinatutuwa mo, dinalhan ka ng mga tao ng magagandang babae, at kaming magkakapatid ang mawawalan ng galit, di ba? Ang mga mata ni Su Qingzhou ay puno ng stop acting na panunuya. Hindi, inaamin ko na may depekto ako sa emosyonal na mga bagay. May hindi totoo. Ngunit ang oras na ito ay iba. Ang Protoss ay malinaw na gustong ibahagi ang panganib sa ating sangkatauhan. Ang ganitong uri ng bagay ay nanganganib sa lahat ng sangkatauhan. Paano ako papayag? Kahit na si Patricia ay isang matandang kakilala, sa palagay ko hindi ito nararapat. Humajijek si Shilanyo, ang ibig sabihin ni Brother Yefan na ang kanyang pagtutol ay dahil sa pangkalahatang sitwasyon, handa akong tanggapin si Prinsesa Patricia. Little Rain. Huwag kang magsalita ng walang kwenta. Umirap si Yefan. Tama si Xiaoyo, huwag mong sabihing ayaw mo kay Patricia sa harap ng bigay natin. Sabi ni Ning Zimo na may kalahating ngiti, ilang magulang ang nandito ngayon. Sinabi mo sa harap nila na hindi ka interesado kay Patricia at hindi ka makikipaghalikan. Naninigas ang ekspresyon ni Yefan, tumingin siya kay ni Wuyo at sa iba pa, sok. Iyon. Tutol ako, pero malaki ang naitulong ni Patricia sa amin, at ang buhay ni Angela ay iniligtas din niya. Hindi nararapat para sa akin na magsabi ng mga masasakit na salita sa harap ng lahat. Umiling si Yefan at iwinagayway ang kanyang kamay. Tai, maghahanap ka na naman ba ng tita para kay Tuan Chuan? Pumasok si Tuan Chuan mula sa labas na nakasakay sa isang matabang tigre, at nagtanong sa harap ni Yefan. Good boy, huwag kang manggulo, lumabas ka at maglaro mag-isa. Inabot ni Yefan at tinapik ang puwitan ng matabang tigre para hayaang kunin nito ang kanyang anak. Tinanong ni Su Qingzhou ang ilang matatanda, nanay at tatay, bagamat ang bagay na ito ay kasal sa pagitan ng human race at celestial race, ito ay isang bagay din sa pamilya, ano sa palagay mo? Okay, wala pa akong Protoss na manugang. Nakangiting sabi ni Ji Soxen, at tinapik ni Ye Wangto sa braso. Qingzhou, ito ay isang bagay na napakahalaga, gawin mo lang ang iyong sariling mga desisyon, sabi ni Ye Wangto. Nakangiting sabi ni Ye Wuyo, sinusuportahan ko ang anak ko, ayaw magpakasal ni Yefan, kaya hindi ko siya pakakasalan. Nay, sinusuportahan mo ba talaga ito, o sadyang niloloko mo ang iyong asawa? Hindi napigilan ni Feng Yaoying ang tumawa sa tabi niya. Siyempre sincere ito, kumurap si Ye Wuyo. Napabuntong hininga si Su Qingzhou, hindi ako makakapagdesisyon sa bagay na ito, dahil kung hindi dahil kay Patricia, baka namatay na ako sa Earth. Ano sa palagay ng magkapatid na babae ang mas angkop na harapin? Ang mga babae ay tahimik. Sa katunayan, sa mga tuntunin ng pagiging makasarili, natural na ayaw nilang magkaroon ng ibang babae, ngunit si Patricia. Pagkatapos ng lahat, hindi ito pareho. Nang makitang hindi nagsasalita ang lahat, sinabi ni Qingzhou, sa tingin ko. Dahil naipadala na ang libro at ang libro, malamang na pumayag si Patricia. Kung tumanggi ang aming panig, hindi na namin kailangang maging magkaibigan sa hinaharap. Kami ni Patricia ay parang magkamag-anak sa loob ng mahabang panahon.
Bagamat may mga hindi kaaya-aya, sa amin sila pagkatapos ng lahat. Tama si Ayer, pero nandito ang Protoss para magpakasal, gusto mo ba talagang magkaroon ng malaking kasal? Nag-aatubili na tanong ni Ling Yue. Ang lahat ng mga batang babae ay nagpakita ng hindi natural na mga ekspresyon. Kung masayang kasal sina Yefan at Patricia, mamamatay sila sa kakulangan sa ginhawa. Masaya. Kaya mo, pero hindi para sa kasal. Malamig na tinitigan ni Su Qingzhou si Yefan, asawa, ano sa palagay mo? Sa tingin ko ay hindi okay na makipaghalikan, Mrs., magdadalawang isip ka. Kinagat siya ni Yefan hanggang sa mamatay, sa takot na mali ang kalahating salita. Napag-isipan ko na ulit, at naayos na. Napabuntong hininga si Su Qingzhou, para sa hinaharap na pagsasaalang-alang, si Patricia. Ay talagang kapaki-pakinabang. Sa totoo lang, hindi na kailangan. Tumahimik ka. Pinagalitan ni Su Qingzhou, mas mura ang magbenta ng mas kaunti. Puno ng kawalan ng magawa ang mukha ni Yefan, ngunit talagang gamaan ang loob niya. Kapag natapos na ang pagpupulong, aayusin ang usapin. Tinataya na sa panig ng Protoss, upang mapadali ang kasal, ganap na katanggap-tanggap na hindi magkaroon ng kasal. Bukod dito, hindi kailanman gagawin, ngunit pagkatapos ng digmaan, isang karagdagang aplikasyon ang gagawin. Ang mga batang babae ay mayroon pa ring maraming mga bagay na dapat gawin, at ang kanilang paglilinang ay nasa puting mainit na yugto, at sila ay nagkalat. Nais ni Ye Wangto at ng kanyang asawa na bumalik upang alagaan ang kambal ng pamilya ni Ye Hang at bumalik sa Yantian Ring. Hinawakan ni Ye Wuyo si Yefan at sinabing, anak, sandali at kausapin mo siya. Ang tinutukoy ni Ye Wuyo ay si Ye Longyuan na kanina lang tahimik. Sa katunayan, pagkatapos bumalik ni Yefan, nakita niya ang magkabilang panig ng biolohikal na ama na ito, ngunit hindi siya umimik. Napaka-general ng relasyon nilang dalawa, maraming bagay si Yefan, at kung hindi siya kakausapin ng kabilang partido, hindi siya magkukusa para makipag-usap. Ano, may mali ba? Kanina ka pa niya hinihintay sa Kyushu, pero nahihiya siyang kausapin ka. Masama ang ugali niya. Ilang taon na siyang ganito, naiinis na sabi ni Yehuyo. Ngumiti si Yefan at tumingin kay Ye Longyuan, ano pa ang hinihintay mong gawin ko? Kabanata 3386 sa listahan ng espada. Napabuntong hininga si Ye Longyuan, dapat alam muna na plano kong sundan si Master Chen at opisyal na maging monghe. Talaga, hindi ko alam. Walang pakialam na sinabi ni Yefan, ano ang kinalaman nito sa akin? Sinabi ni Master Lycan na hindi malinis ang 6 na sense organ ko, at mayroon pa rin akong obsession sa puso ko. Matigas na sinabi ni Ye Longyuan, iniisip ko ito, dapat nasa puso ko, may mga hindi pa tapos kasama ang iyong mag-ina. Hindi maiwasan ni Yefan na tumingin kay ni Wuyo, Nay, pwede ba sa inyo? Huwag mo nang isipin, luma na lahat, matagal ko nang ibinaba. Ngumiti si Ye Wuyo at sinabing, matanda na siyang kaibigan sa akin. Ang gusto ko ay si Ye Longyuan, na puno ng lakas noon. Ngayon itong paipong matandang ito, hindi ako interesado, at hindi ako pamilyar. Minsan iniisip ko, paano ko nagawa ang napakaraming katangahan para sa kanya noon, ngunit ang tanging bagay na dapat ipagpasalamat ay ang magkaroon ng isang kamanghamanghang anak. Nagtaas ng kilay si Yefan at sinabing, Nay, mukhang bumitaw ka na talaga, Ye Longyuan, wala kang pag-asa. Hindi ko sinasadya na basagin ang salamin at muling magsama. Sinabi ni Ye Longyuan, masaya rin ako para sa iyong ina na bitawan ang nakaraan. Kaya lang, may mga hindi maipaliwanag na gusot pa rin sa puso ko. Walang imek na sinabi ni Yefan, hindi mo alam kung ano ang sasabihin, kaya ano ang inaasahan mong gawin namin para sa iyo. Biglang naglabas si Ye Longyuan ng berdeng kawayan at kahoy na kutsilyo. Hindi ko masabi, pero, kaya ng kutsilyo ko. Gusto mo bang matuto sa akin? Nagpout si Yefan, hindi na kailangan. Ito lang ang naiisip kong paraan, seryosong sabi ni Ye Longyuan. Pero ang problema, masyado kang mahina para kahit isang galaw sa akin. Inilahad ni Yefan ang kanyang mga kamay, kung gusto mong palayain kita at bigyan ka ng ilang tip, walang saysay na matuto sa isa't isa. Puchi, hindi napigilan ni Yehuyo na matawa sa gilid, Hoy, Ye Longyuan, narinig mo ba ako? Huwag kang gumawa ng ganoong nakakatawang bagay. Medyo napahiya si Ye Longyuan, ngunit sinabi pa rin, hindi na kailangang linangin, ito ay isang kompetisyon ng sinaunang martial arts. Gustong sabihin ni Yefan na hindi siya magkakaroon ng pagkakataong manalo, dahil ang kanyang pisikal na katawan ay mas malakas kaysa sa 5-clawed Golden Dragon. Ngunit kung hindi ka makikipag-break kay Ye Longyuan, tinatayang hindi matatapos ang panganay na kapatid na ito. Para sa kapakanan ng kanyang biolohikal na ama, nais din ni Yefan na matupad ang kanyang huling hiling. Sige, lumabas ka na. Sa labas ng Alliance Building, mayroong isang platform ng talakayan ng espada na bukas sa labas ng mundo. Noong bumalik si Yefan dati, napansin niya ito, ngunit sa pagkakataong ito ay pumasok siya kasama si Ye Longyuan at napagtanto na napaka-espesyal ng lugar na ito. Mama, ano po iyon? Itinuro ni Yefan ang isang malaking screen sa tabi ng platform. Sa screen na iyon, mayroong isang listahan na nag-scroll sa isang dosenang mga pahina, na may maraming mga pangalan at profile. Oh, iyan ang listahan ng mga tagumpay sa swordsmanship, bakit hindi sinabi sa iyo ni Qingzhou? Umiling si Yefan at nagtanong, para lang malaman na ito ang obra maestra ni Su Qingzhou.
Sa ngayon, may mga sword discussion platform sa buong mundo. Binago ni Su Qingzhou ang aktibidad na ito na dating pagsusugal. Ang panuntunan ng hindi kailangang linangin ay pinanatili, at iba't ibang mga paghihigpit ang idinagdag upang maiwasan ang ilang oportunistang paraan ng pagdaraya. Marami sa malalakas na tao ang matututo mula sa mga kaibigan sa Sword Discourse platform at madaragdagan ang kanilang lakas. Ang Longiantay ay nangangailangan ng pagpaparehistro, at pagdating ng panahon, isang espesyal na tao ang magbibilang, magpanatili, at hahatol. Ayon sa Swords Records, ang ilang mga tao ay kukunin at muling gagamitin ng alyansa upang makakuha ng mas mahusay na mga mapagkukunan. Kasabay nito, ay publish ng Cloud Group ang listahan ng mga espada sa internet, na maginhawa para sa lahat ng partido na tingnan at responsable para sa publisidad. Ang lahat ng mundo ng Human Alliance, at maging ang lahat ng lugar na sakop ng mga produkto ng Cloud Group, ay makikita ang mga pangalan sa Sword Discourse list. Sa ganitong paraan, maraming tao ang nagkakaroon ng pagkakataong sumikat sa pamamagitan ng paghiram ng mga karakter na walang pangalan dahil masyadong mababa ang kanilang cultivation base o hindi maganda ang kanilang bloodline. Pagkatapos ng lahat, ang cultivation base ay kadalasang binubuo ng oras, mapagkukunan, at dugo. Ngunit maraming mga kabataang talento, lalo na ang mga karaniwang tao, ang kulang sa oras upang pagbutihin ang kanilang paglilinang, kaya't gaano man sila katalino, kung makatagpo sila ng mga matatandang nakatatanda at mga anak ng angkan, hindi nila ito matatalo. Maraming tao, dahil hindi makasabay ang kanilang paglilinang, ay hindi na pinansin, kaya kinailangan nilang sumuko, ibaon ang kanilang mga talento. Mula nang ipatupad ang swordsmanship platform, maraming mga henyo ang lumitaw sa Human Alliance, na marami sa kanila ay mula sa mababang background o napakabata pa. Ngunit napakatalino nila sa pakikipaglaban. Kung bibigyan mo sila ng mga mapagkukunan at ipadala sila sa Kyushu College upang maghanap ng mga eksperto para sa pagtuturo, makakapaglakbay sila ng libu-libong milya sa isang araw. Narinig ito ni Ye Fan at kinailangan niyang bumantong hininga, talagang may mabuting utak si Su Qingzhou. Isa lang itong tumpak na seleksyon ng mga master seedlings. Kung magpapatuloy ang mga bagay na ganito, hindi aabutin ng maraming taon para sa mga tao, at ang 30 at 10 estatwa ay maaaring mapalawak. Tumigil ka. Lumapit ang isang manager ng Sword Discourse platform. Nakarehistro ka na ba? Hindi ka makakapasok ng hindi na swipe ang iyong card. Ipikit mo ang iyong mga mata. Jiang. Biglang lumabas at sinampal ang manager. Idilat mo ang iyong mga mata at makakita ng malinaw. Ito ang Panginoong Espada na Diyos, irehistro ang iyong lola bilang apo. Maingat na natukoy ito ng manager, nalaman lamang na ito ay talagang Sword God. Kahit na ang pangalan ng Sword God ay umalingaw-ngaw sa buong mundo, ang hitsura ni Ye Fan ay hindi masyadong espesyal at nakikilala. Bukod dito, dumating si Ye Fan at umalis ng walang bakas, at karamihan sa mga tao ay walang pagkakataon na makipag-ugnayan sa kanya. Higit sa lahat, hindi naisip ng manager na ang Sword God ay darating sa Sword Discourse platform ng personal. Jian, Lord Sword God. Walang mata ang kontrabida. Patawarin mo sana ako. Ang manager ay lumuhod sa lupa at yumuko. Sumimangot si Ye Fan at sinabing, Jiang. Bakit mo siya pinapagalitan? Hindi ba siya gumagawa ng kanyang nararapat na pagsusumikap? Matalino ka, sinusundan mo ako kahit saan ako pumunta. Ang trabaho ng kontrabida ay paglingkuran ang Panginoong Espada. Si Jiang. Sinipa ang manager, bingi. Pinuri ka ni Lord Sword God, hindi ba salamat? Salamat Lord Sword God sa iyong pagpapatawad. Pawis na pawis ang manager at tahimik na tumingin kay Ye Fan na excited. Huwag kabahan, walang magawang ngumiti si Ye Fan, paano magrehistro? Ang mabilis at responsableng ipinaliwanag ng manager. Sa katunayan, ito ay napakasimple. Kailangan mo lang mangolekta ng iba't ibang impormasyon ng pagkakakilanlan, magtakda ng eksklusibong password, at magbigkis ng kristal na card. Sa pagtingin sa black and gold card na may nakaprint na Swordsman from Hell sa kanyang kamay, pakiramdam ni Ye Fan ay napaka-interesante. Lord Sword God, Mr. Ye Longyuan, pakipasok ang iyong sariling sword name. Ano? Nagtataka si Ye Fan. Ito ang pangalan na ipapakita sa listahan ng espada. Kung ayaw mong ipakita sa mga tao ang iyong tunay na pangalan, maaari kang kumuha ng magarbong pangalan. Hindi napigilan ni Ye Fan ang matawa at sinabing, hindi ba't isa lang itong palayaw? Tawagin natin itong Sword God. Ikinalulungkot ko, ang Sword God, ay isang bawal na salita na hindi maaaring gamitin, mapait na ngumiti ang administrator. Hindi napigilan ni Ye Fan ang matawa. Napakaraming tao pala ang gustong magparehistro bilang Sword God kaya na-block siya. Bueno, siya, ang matuwid na Panginoon, ay hindi na magagamit ang pangalang ito. Paano kung makikipag-usap ang kontrabida sa mga tao mula sa Union Group at magbubukas ng VIP channel para sa iyo? Tanong ni Jiang. Tara, huwag kang masyadong magulo, ang tawag dito ay Lucifer. Nostalgic din si Ye Fan, kaya pumili siya ng random na pangalan. Okay, Lucifer, matagumpay ang pagpaparehistro. Kinuha ni Ye Longyuan ang kanyang sariling pangalan, Longyuan, at walang nag-squat. Maaari kayong dalawa na pumasok sa Sword Discussion platform. Tinulungan ko ang dalawa na umabant sa rangkang, hindi mo na kailangang maghintay. Ang
Ginamit ng administrator ang kanyang awtoridad ng napakatalino. Gayunpaman, Lord Sword God, mangyaring tandaan din na ang paggamit ng cultivation at anumang gamot ay ipinagbabawal sa Sword Discourse platform. Sa karagdagan, ang punto ay huminto, hindi ka makakapatay. Kung ikaw ay nasugatan, nahulog sa ring, o nawala ang iyong pagiging epektibo sa labanan, ikaw ay matatalo. Pagkatapos makinig sa paliwanag, ngumiti si Ye Fan at tumingin kay Ye Longyuan. Ang mga patakaran dito ay nakakatugon sa iyong mga kinakailangan. Gusto ko lang makahanap ng sagot, hindi para manalo o matalo, sabi ni Ye Longyuan. Nagkibit balikat si Ye Fan at pumasok sa ring kasama si Ye Longyuan. Lumabas ka, iniunat ni Ye Fan ang kanyang kamay. Nasaan ang iyong espada? Ngumiti si Ye Fan at umiling, matuto tayo mula sa iyo, gagawin ko ito gamit ang aking mga kamay. Kabanata 3387 galit na salita. Sumimangot si Ye Longyuan, ngunit hindi masyadong nagsalita. Pagkatapos huminahon, ang berdeng espadang kawayan sa kamay ni Ye Longyuan ay unti-unting sumanib sa hugis ng kanyang katawan. Pagkaraan ng ilang sandali, tulad ng isang berdeng kawayan, sa isang kagubatan ng kawayan, ito ay naging bahagi ng kalikasan. Ito ay kawili-wili. Hindi ito pinansin ni Ye Fan noon, ngunit ngayon ay tila dinala ni Ye Longyuan ang kanyang walang pakiramdam na layunin ng espada sa mas mataas na antas. Matapos isama ang kaisipang Budista, ang hiwalay na artistikong paglilihi ay ginawang mas hiwalay ang kanyang kutsilyo mula sa mga nakasanayang hadlang. Ang mas hindi kinaugalian, mas mahirap itong kontrolin at mas mahirap itong pigilan. Kaya lang, lihim na nagsisi si Ye Fan na nakilala niya ang kanyang sarili, at napakalaki ng agwat. Ang mga pakulo ni Ye Longyuan, sa kanyang mga mata, ay mga ordinaryong pamamaraan lamang. Gamit ang kutsilyo, gumalaw si Ye Longyuan gamit ang kutsilyo. Sa kanyang unang hakbang, ang kutsilyo at figure ay biglang nawala sa paningin ng iba. Hindi lang si Ye Wuyo, ngunit hindi napigilan ni Jiang Ye na kumurap, pakiramdam na biglang naging invisible si Ye Longyuan. Hoy, halatang walang kwenta ang paglilinang, paano mo nagawa? Jiang. Nagpatigilid si Ye Fan at iniunat ang isang daliri. Ding! Ang! Hinawakan lang ng daliri ang dulo ng berdeng kawayan na kutsilyo. Nanliit ang mga mata ni Ye Longyuan. Bagamat alam kong hindi ito magiging ganoon kadali, hindi ko inaasahan na magiging ganoon kadali para kay Ye Fan na ipagtanggol siya laban sa kanya. Mabilis na pumalakpak si Jiang Ye, tulad ng inaasahan kay Lord Sword God. Kamangha-manghang! Kamangha-manghang! Tumahimik ka! Umirap si Ye Wuyo. Oo, Jiang. Nagmamadaling tumahimik. Sa susunod na segundo, si Ye Longyuan ay kumikislap na parang baliw na anino, at sa iba't ibang anggulo sa paligid ni Ye Fan, tila naglalaslas siya ng 12-12 kutsilyo ng sabay-sabay. Nanatili si Ye Fan kung nasaan siya, tulad ng isang masayang paglalakad, iniiwasan ang lahat ng mga ilaw ng kutsilyo ng tama. Matapos makahanap ng random space, binilisan ni Ye Fan ang kanyang kamay, at sinampal ng palad ang dibdib ni Ye Longyuan. Paft! Si Ye Longyuan ay nagluwa ng isang bibig ng dugo, tulad ng isang sirang saranggola, at lumipad palayo, nahanap mo na ba ang sagot? Tanong ni Ye Fan. Halika ulit. Tumanggi si Ye Longyuan, at nahulog muli ang talam. Bilasan mo, maaari kang magmadali. Huwag isipin ang kutsilyo, itapon ang lahat ng iyong distractions, huwag kalagkarin ang kutsilyo. Umalis si Ye Fan at binigyan si Ye Longyuan ng ilang pointer. Biglang yumuko si Ye Fan at idiniin ang kanyang katawan. Ang leeg ni Ye Longyuan ay direktang nakakabit, at ang kanyang likod ay bumagsak ng husto sa lupa, pakiramdam na ang kanyang mga buto ay malapit ng malaglag. Mula simula hanggang wakas, isang kanang kamay lang ang ginamit ni Ye Fan. Okay lang ba? Halika muli. Nagngangalit si Ye Longyuan. Parang napahiya, ang sword technique ay nagdala ng galit, at unti-unting naging mamamatay tao na aura. Ang orihinal na magaan at maliksi na landas ng kutsilyo ay unti-unting naging mamamatay tao at mabangis. Gayunpaman, kung mas mabigat ang layuning pumatay, natural na mas malakas ang kapangyarihan. Siyempre, kay Ye Fan, wala pa ring banta. Pinagmasdan ni Ye Wuyo ang eksenang ito mula sa gilid, ngunit hindi niya maiwasang kumuyam ang kanyang mga kamay. Tumayo si Ye Longyuan gamit ang isang kamay at muling pinatay si Ye Fan. Matapos matamba ng isang dosenang beses na sunod-sunod, nanatiling tahimik si Ye Longyuan at nagpatuloy sa pagbaril. Maging si Buddha ay may ikatlong apoy. Si Ye Fan ay natural na hindi gustong masangkot ng ganito sa lahat ng oras. May iba pa akong gagawin, malapit na akong matapos. Hindi pa ako nahuhulog. Si Ye Longyuan ay napuno ng dugo, at kalahati na lamang ng berdeng kawayan na espada ang naiwan sa kanyang kamay. Pagkatapos niyang sumulong na parang kidlat, nilaslas niya ng kutsilyo ang leeg ni Ye Fan. Ngunit pinabilis ni Ye Fan ang kanyang bilis sa isang iglap, umikot sa likod gamit ang isang siko at ibinagsak si Ye Longyuan sa lupa. Nang makitang puno ng dugo ang bibig ni Ye Longyuan, hindi na kinaya ni Ye Wuyo. Ye Longyuan, malapit ka nang matapos. Alam mong hindi ka makakalaban, kaya ano ang gusto mong gawin? Hindi mo pa turn para makialam. Tumayo si Ye Longyuan at malamig na sinabi. Bago siya matapos magsalita, si Ye Longyuan ay diretsyong ibinagsak sa lupa ni Ye Fan. Magpakita ng kaunting paggalang sa aking ina, malamig ang mga mata ni Ye Fan. Ang mukha ni Ye Wuyo ay namutla, at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang dampi ng pagiging komplikado.
Ito ay isang bagay sa pagitan mo at sa akin, hindi siya kwalipikadong makialam. Narinig ito ni Ye Fan at sinipa si Ye Longyuan sa isang mataas na parabola. Matapos ihagis ni Ye Longyuan sa hangin, sinisingil niya ang isang ganid na mukha, at ang sirang kutsilyo ay tumama sa baywang at tiyan ni Ye Fan. Matigas ang ulo. Pinindot ito ni Ye Fan gamit ang isang palad, at sinalo ni Bait ang kutsilyong kawayan gamit ang kanyang kamay, at pagkatapos ay itinulak pabalik. Paft! Ang kutsilyong kawayan ay tumama sa tiyan ni Ye Longyuan. Nagsuka si Ye Longyuan ng makapal na dugo. Nang makita ang eksenang ito, si Ye Wuyo ay nagmamadaling sumugod sa ring. Ikaw Fan, anong ginagawa mo? Hindi mo naman kailangang makipag-away ng ganito, di ba? Niyakap ni Ye Wuyo si Ye Longyuan at pinagalitan, may sakit ka rin. Nanghihingi ka ba ng gulo? Ikaw. Hindi na kailangang magtanim para gumaling. Ye Fan nang makitang labis na nagmamalasakit ang kanyang ina kay Ye Longyuan, hindi niya maiwasang matigilan. Paano kaya ito? Umalis ka na. Huwag kang mag-alala. Hindi pa ako nawawalan ng lakas sa pakikipaglaban. Hindi ito pinahalagahan ni Ye Longyuan. Shut up! Kung maglakas loob kang kausapin ulit ng ganyan ang nanay ko, maniwala ka man o hindi, pinatay talaga kita. Sumabog ang anit ni Ye Fan, at direktang tumawag siya ng lumilipad na espada, ang dulo nito ay nakatutok kay Ye Longyuan. Ye Fan, huwag mong gawin ito. Siya ang iyong tunay na ama. Nangingilid ang luha sa mga mata ni Ye Wuyo, at hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Nang makita ang mag-ama na nag-aaway ng ganito, alam niyang walang mamamatay, at huminto ito nang mag-click siya, ngunit pakiramdam niya ay parang isang karayom pa rin ang kanyang puso. Hindi mabilang na mga emosyon na akala niya ay hindi na mauulit, bumulwak. Hehe, Master Lycan. Taos puso huwag mo akong dayin. Biglang natawa si Ye Longyuan sa kanyang sarili. Matapos gumaling sa kanyang pinsala, tumayo siya na may nakakagaan ng ngiti sa kanyang mukha. Okay, aminado akong talo. Biglang may napagtanto si Ye Fan, ikaw. Sinadya mong galitin ako. Kung gusto mong bitawan ang iyong pagkahumaling, hindi ba ang pinakamahusay na paraan upang harapin ito? Mukhang inunahan nating tatlo ang lahat ng mga nakaraang pangyayari. Lahat ng emosyon, kalimutan mo na, at tretuhin mo sila bilang pumanaw na. Pero kung ganoon nga, bakit mo iniiwasang pag-usapan iyon? Naintindihan din ni Ye Wuyo, at nagtanong na may pulang mata, si Chen Chen ba ang nagpagawa sa iyo nito? Tinawagan niya ako, naiisip ko lang ang ganoong katangahan. Wuyo, pasensya na, sabi ni Ye Longyuan na may damdamin. Napaluha si Ye Wuyo, binitawan si Ye Longyuan, tumalikod at mabilis na umalis. Ayokong makita ka ulit. Lumabas ka. Nakatingin sa likuran ng pag-alis ni Ye Wuyo, nakikinig sa mga salita ng determinasyon. Napakalinaw ni Ye Fan na ang sinabi ni Ye Wuyo ay isang galit na pangungusap lamang. Ganyan kasi ang mga babae. Ang aking ina, sa katunayan. Hindi pa rin nakakalimutan ang lalaking ito. Tama si Ye Longyuan. Lahat sila ay tumatakas. Kahit na, wala akong lakas ng loob na ilabas ang paksang ito noon. Naisip ni Ye Wuyo na hindi niya gusto ang biolohikal na ama na ito, kaya para mapanatili ang pagkakasundo sa pagitan ng mag-ina, itinuring niya si Ye Longyuan bilang isang tagalabas. Si Ye Longyuan ay walang lakas ng loob na harapin ang mga pagkakamaling nagawa niya sa nakaraan, at hindi rin siya nagkaroon ng lakas ng loob na hanapin ang kanyang asawa at mga anak. Si Ye Fan mismo ay mas pipiliin na magtiwala kay Ye Wuyo at walang pakialam kay Ye Longyuan. Ito ay higit pa para kay Ye Longyuan, ang biolohikal na ama, na sadyang walang malasakit at hati, at ayaw masyadong mag-isip tungkol sa relasyon ng dugo sa pagitan ng dalawa. Tutal, lahat silang tatlo ay nakamaskara para makipag-usap, at sa paglipas ng panahon, walang nang ahas na tanggalin ang kanilang mga maskara. Ang kinatatakutan ko ay isa pang pinsala. Hindi maiwasan ni Ye Fan na isipin ang larawan ni Ye Wuyo at Ye Longyuan na nagkabalikan pagkatapos niyang pakialaman ang realidad. Lumalabas. Kahit na mayroon kang pananaw ng lumikha, tao ka pa rin pagkatapos ng lahat. Ang mga taong may laman at dugo, alam ang takot, alam ang sakit. Huminga ng malalim si Ye Fan at sinabing, wala akong pakialam kung ano ang mangyari sa inyo ng aking ina sa hinaharap, maaari kong tanggapin ito. Ang tanging bagay ay, huwag mo na siyang saktan muli. Nanginginig ang mga mata ni Ye Longyuan. Bagamat hindi malinaw na sinabi ni Ye Fan, tahimik na siyang sumang-ayon na kung gusto niya, may iligtas niya si Ye Wuyo. Dituwiran din, sumang-ayon na kilalanin ang kanyang biolohikal na ama. Talagang gagawin ko ito, tumanggo si Ye Longyuan. Lumayo si Ye Fan mula sa Sword Discourse Arena. Nagmamadaling sumunod si Jiang, nag-abot ng basang tuwalya at pinunasan ang mga kamay ni Ye Fan. Naihanda mo na ang lahat, nasa iyo na ang lahat, ngumiti si Ye Fan. Oy, ang munting prinsesa na si Tuan Chuan ay madalas na kumakain ng merienda, kaya dapat lagi siyang may hawak na tuwalya, Jiang. Tumawa. Hindi alam ni Ye Fan kung tatawa o iiyak. Siya ay nasa isang medyo madilim na mood ngayon, at nilibang sa kanya. Sa pagtingin sa screen, ang kanyang mga marka ni Lucifer ay naitala, hindi na mamalayan ni Ye Fan, Jiang. Sabi mo. Kung maglaro ako sa Sword Discourse Arena, maaari ba akong magmadali sa unang pwesto sa Sword Discourse ranking? Nagbibiro si Lord Sword God, bakit hindi mo kailangang magmadali, ikaw ang numero 1 sa mundo. Tapos ang listahan ng mga swordsman ay grupo ng mabahong isda at bulok na hipon. Damn old dog.
Sinong sinasabi mo? Bigla siyang hinabol ni Huang Wanro at sinipa ang puwetan ni Jiang Ye. Jiang, hindi makaiwas, at ngumisi, Elder Huang. Ano ang ginagawa mo? Binuksan ni Huang Wanro ang kanyang telepono at itinuro ang nangungunang 10 sa Sword Discourse Rankang. Nakita mo na ba itong kalbong lalaki? No. Siyam, ano ang problema? Jiang. Nang matapos siyang magsalita, hindi niya maiwasang mapasulyap sa kalbo ni Huang Wanro. Hindi naman. Elder Huang. Pwede bang? Tama. Ang matandang babae. Kabanata 3388 Banayad na Kapaligiran. Jiang. Nang marinig niya ito, hindi niya napigil ang humagalpak ng tawa. Damn old dog. Tumawa ka sa puwet mo. Umakyat si Huang Wanro at muling binugbog si Jiang Yi, dahilan para mapasigaw ang huli. Medyo na-curious si Ye Fan, pangsyam lang si Huang Wanro, hindi niya ito inaasahan. Elder Huang, seryoso ka ba sa paglalaro nitong Sword Discourse Arena? Bagamat sinasabing bawal ang paglilinang sa arena na ito, ang pinakamaimpluwensyang magsasaka ay dapat na mga mage cultivators. Ang mga master ay espesyal, at kahit na mag-apply sila para sa labanan sa mga kapwa practitioner, mahirap gamitin ang lahat ng kanilang tunay na kakayahan. Dahil maraming spells ang nakasalalay sa espiritual na paglilinang, magiging mas mahirap para sa mga mage na makapasok sa mataas na ranggo. Ngunit ang mga angkan, lalo na ang 4 na pangunahing angkan, na may dalawahang paglilinang ng mga pisikal na pamamaraan, ay dapat magkaroon ng likas na kalamangan. Bilang karagdagan, kabilang sa 10 estatwa, si Huang Wanro ay may medyo matatag na kasanayan sa pakikipaglaban. Hindi kaya napakaraming tao ang masanay kaysa kay Huang Wanro. Sa simula, ito ay naglalaro lamang ng casual. Madali lang iyon, isang suntok, at walang pinagbawalan. Ngunit upang makapasok sa nangungunang 1,000, kailangan mong gumamit ng ilang higit pang mga trick. Pagkatapos ng nangungunang 100, ito lang ang seryosong pakikitungo ko dito. Inabot ako ng mahigit 1 buwan bago ako makapasok sa top 10. Pagkatapos noon, kalahating buwan na ang nakalipas, at na-stock ako sa ika-9 na pwesto. Napag-alitan si Huang Wanro, damn it. No need to cultivate, hindi ko man lang binanggit ang top 3, hindi man lang ako nakapasok sa top 5. Ang huling hamon sa ika-8, ordinaryong tao lang ang kalaban, at natulala akong gumamit ng paggalaw at mga nakatagong armas para mapanalunan ang matandang babae. Galit na galit ako. Matandang babae. Mga nakatagong armas at paggalaw. Bamulong si Ye Fan, hindi ka dapat mawala sa iyong pagiging epektibo sa pakikipaglaban, nawalan ka ba ng pontos? Oo, sa loob ng quarter ng 1 oras, 7 beses akong tinamaan, at hindi ko man lang nahawakan ang kalaban, kaya naagrabyado ako nang matalo ako. Pagkatapos ng lahat, ang Sword Discourse platform ay hindi maaaring sakupin sa lahat ng oras, kaya may nakatakdang oras para sa labanan. Pagdating ng panahon, matutukoy ang mananalo ayon sa sitwasyon ng labanan. Bagamat hindi nawala ng lakas sa pakikipaglaban si Huang Wanro, siya ay nabugbog sa lahat ng oras, kaya natural na natalo siya. Hindi ba ito ay isang laro lamang, at ito ay hindi isang tunay na labanan sa larangan ng digmaan, kaya gaano ito kaseryoso? Tumawa si Jiang He. Matandang aso. May kakayahan kang umakyat at subukan ito sa iyong sarili, sinasabi ko sa iyo, hindi ko naisip na ito ay kawili-wili noong una. Pero after a few days, mabango talaga. Bagaman hindi ito isang tunay na laban, maaaring nakakita ako ng maraming kawili-wiling mga gawain sa labanan. Pinunasan ni Huang Wanro ang kanyang ilong, kinuha ang wine gourd at ininom ito, at nakangiting sinabi, huwag mong sabihin, maiisip natin itong si Mitsu. Sa sandaling lumabas ang Sword Discourse platform, medyo marami na ang mga magiting na teenager sa Alliance of Humanity. May mga taong may mga inapo mula sa sangkatauhan. Ang aming Phoenix Clan ay nasa clan na ngayon. Sa mga nakababatang henerasyon, hindi bababa sa kalahati sa kanila, lahat ay nakarehistro, at ang pinaka-pinag-uusapan ay ang rangkang ng listahan ng espada. Tumango si Ye Fan, sa katunayan, karamihan sa mga tao ay gustong, kasikatan at kapalaran, sa kanilang buhay. Sa orihinal, dahil sa iba't ibang layunin na dahilan, gaano man kahirap ang paglilinang ng maraming tao, mahirap para sa kanila na sumikat. Gayunpaman, ang sistema ng Jantay ay katumbas ng pagbibigay sa maraming tao ng malinaw na pag-asa. Hindi na basta-basta hinuhusgahan ng lahat ang isang tao base sa kultibasyon, dugo, at talento. Ang mataas na ranggo ng espada ay nangangahulugan ng hindi bababa sa isang bagay ang parehong mga kondisyon, kung sino ang mas mahusay. Para sa mga sibilyan at kabataan, anuman ang kanilang pinagmulang dugo at edad, maaari silang tumayo ng tuwid sa kanilang sariling entablado. Gayunpaman, naramdaman din ni Ye Fan na magkakaroon ng ilang mga problema sa gitna. Nang hapong iyon, muling natagpuan ni Ye Fan si Su Qingzhou. Miss, may pag-uusapan ako sa iyo. Hindi ba lahat sila pumayag na kumuha ka ng concubine? Kailangan mo bang pakasalan si Patricia? Galit na sabi ni Su Qingzhou. Saan mo gustong pumunta? Hindi napigilan ni Ye Fan ang tumawa at tumawa, ang ibig kong sabihin ay Sword Discourse platform. Ano ang nangyari sa Sword Discourse platform? Sinabi ni Su Qingzhou, matagal nang ipinatupad ang sistema, bakit mo ito biglang nabanggit sa akin? Sa tingin ko ay maganda ang sistemang ito, ngunit may nakatagong panganib.
Sinabi ni Yefan, sa tingin mo, parami ng parami ang mga tao na nagbibigay pansin sa listahan ng espada, na isang magandang bagay, at maaari itong magsulong ng cultivation wave ng buong sangkatauhan. Gayunpaman, pagkatapos ng lahat, ang talakayang ito ng mga espada ay sa panimula ay naiiba sa tunay na pakikipaglaban. Kapag ang lahat ay nagbigay pansin sa mga ranggo sa itaas, maaaring may ilang mga hindi pagkakaunawaan. Pagkatapos, lahat, may malupit pa ring side ang mga practitioner. Halimbawa, ang isang madiskarteng level na powerhouse ay nawala sa isang tao na humiram ng hindi kilalang pangalan. Sa stage ng diskurso ng espada, bagamat walang masabi, ngunit kung bumaba ka sa pwesto, maaaring hindi mo mabata at palihim na patayin ang tao. Kahit na may ilang mga hakbang sa pagiging confidential, maaari kang maging maingat, maraming tao ang maaaring mag-imbestiga sa kasaysayan. Sa makatuwid, kung mas maraming tao ang nagbibigay pansin sa listahan ng espada, ang ilang mga tao na may malakas na kasanayan at mataas na talento, ngunit mahina ang paglilinang, ay magiging lubhang mapanganib. Pinalaki ni Su Qingzhou ang mga mata ng lalaki, asawa, ayos lang. Maaari mo bang isipin ito ng maaga? Natigilan si Yefan. Nakikinig sa babae, matagal na niya itong naisip. Napag-usapan ko na kay Yunyao na, extend ko ang listahan ng swordsmanship. Simula sa susunod na buwan, maglulunsad ang Longiantay ng 2 pang listahan. Isang listahan ng Diyos ng digmaan, lahat ay maaaring gumamit ng kanilang mga base at batas sa paglilinang ng buo, at labanan sila sa aktwal na labanan, ngunit hindi nila maaaring sadyang sirain ang primordial spirit. Mayroon ding Dharma God List, na isang independenteng listahan para sa mga mage na iyon. Panguna sa mga listahang ito ang nangangailangan ng ilang nakatarget na mga sistema ng regulasyon, kung hindi, sila ay hindi mapapamahalaan, kaya nangangailangan ng ilang oras upang gawin ang mga ito. Nagliwanag ang mga mata ni Yefan, ito ay isang magandang paraan. Sa ganitong paraan, kasama ang God of War Rankang, ang ilang tao na natalo sa technical ngunit hindi kumbinsido ay maaaring pumunta sa God of War Rankang upang patunayan ang kanilang sarili. Ang ilang mga masters na hindi maaaring manguna dahil sa kanilang iba't ibang mga pamamaraan ng paglilinang ay maaaring pumunta sa Dharma God List at lumaban para sa kanilang sariling lugar. Lahat ng bagay ay may mga kalamangan at kahinaan. Bagamat mayroon pa ring ilang mga imperfections, sa tingin ko ang Longiantay system ay kailangan pa rin upang makakuha ng higit pang mga talento. Gumaan ang loob ni Yefan matapos marinig ang ilan sa mga plano ni Su Qingzhou. Asawa, sa katunayan, ang ilang mga panya ay talagang mahusay sa listahan ng espada, ngunit dapat mong mas alam kaysa sa akin sa bagay na ito, maaari kang pumasok sa loob at tingnan. Anyway, ang Chanmo Festival ay magtatagal. Wala nang ibang gagawin sa panahong ito. Kung ikaw ay walang ginagawa, ikaw ay walang ginagawa. Hinawakan ni Yefan ang kanyang mukha, makikilala ba siya? Tama bang pumunta ako? Ikaw kung pupunta ka mag-isa, tiyak na magdudulot ito ng kaguluhan, ngunit maaari mong baguhin ang iyong mukha, walang mga paghihigpit dito. Naisip din ito ni Yefan, okay, titingnan ko muna. Gusto ko ring malaman kung sinong lalaki si Huang Wanro ang nailagay sa ika-9 na pwesto. Siya nga pala, sakto ang pagdating mo. Kanina lang nagpadala ng mensahe si Sally Ye, na sinasabing sa pagkakataong ito ang Demon Festival, pumayag si Titan. Ito lang. Si Kronos, ang pinuno ng mga Titan, ay nagmungkahi na ang mga Titan ay dadalo din sa Demon Festival na ito. Nakikisali din si Titan. Nagtaka si Yefan, bakit gusto nilang lumahok sa seremonya ng pagsasakripisyo ng lahi ng demonyo. Hindi sinabi ni Titan na ito ay isang lahi ng Diyos, ngunit ito ay pagnanasa ng lahi ng Diyos. Higit pa. Ayon sa kasaysayan, sina Titan at Hongmeng ang tunay na galit sa panunupil ng bansa at sa matinding puot sa dugo. Itinuro ni Su Qingzhou, libingan ng Diyos. Natigilan si Yefan, ibig mong sabihin. Akala ni Titan na darating si Hongmeng para sa kanilang banal na libingan. Sinabi ni Su Qingzhou, hindi pa ako sigurado kung ano ang iniisip ni Titan, ngunit. Sa pagkakataong ito, ang Demon Festival ay tiyak na hindi magiging isang sakripisyo lamang. Napabuntong hininga si Yefan at nakakagawa lang ng isang hakbang sa isang pagkakataon. Kinabukasan, opisyal na pumayag ang Platinum God Clan ng Heavenly God Kingdom sa mga kondisyon ng kasal at ipinagpaliban ang kasal. Ang prinsesa ng Platinum God Race, si Patricia, ang anak ng dating God Emperor, ay opisyal na dumating sa Human Alliance. Bagamat isa na itong matandang kaibigan, sa pagkakataong ito ay si Prinsesa Hekan. Nang makita siya ng mga babae, lahat sila ay may hindi natural na mga ekspresyon. Isang simpleng seremonya ng anunsyo ang ginanap, at maraming kinatawan mula sa iba't ibang antas ng pamumuhay ang dumating upang magpatotoo. Ang alyansa ng lahat ng tao, ang kaharian ng mga Diyos, at maging ang mundo ng mga demonyo, marami ang nagbibigay pansin sa bagay na ito. Kung tutuusin, ito ay sumisimbolo na ang sangkatauhan, mga Diyos, at mga demonyo ay naging magkapanalig, at malapit ng harapin ang hamon ni Hongmeng ng magkasama. Upang umayon sa mga tuntunin sa anyo, sa gabi, ang prinsesa ay natural na kailangang mamuhay kasama ang Diyos ng Espada. Cloud Building, sa isang mahusay na pinalamutian na malaking kwarto. Si Patricia, na nakasuot ng banal na damit pangkasal, ay may hawak na isang bungkus ng mga bulaklak sa kanyang kamay, at bakas sa kanyang mga mata ang bakas ng tensyon.
Matapos maghintay ng mahigit kalahating oras, bumukas ang pinto at tuluyang pumasok si Yefan. Nang makita ang maningning na prinsesa ng Protoss na nakasuot ng costume, tumitig si Yefan, hindi alam kung ano ang sasabihin. Ang pamilyar at hindi pamilyar na pakiramdam ay nagparamdam sa kanya na medyo hindi makatotohanan. Sa silid, biglang naging banayad ang kapaligiran. Kabanata 3389 na mga kabute. Kung si Patricia ang dating, makikipag-chat lang si Yefan. Pero ngayon ay pinatikim siya ng babaeng ito na hindi niya alam kung saan magsisimula. Ikaw, may sinasabi ka, huwag mong titigan palagi, ibinaba ni Patricia ang kanyang ulo at bamulong, kinakabahan na ako ng husto. Napakamot ng ulo si Yefan, pinigilan ito ng mahabang panahon, at sinabing, ang ganda mo ngayon. Unti-unting namula at nag-iinit ang mukha ni Patricia, gusto mo bang sabihin sa akin? Ipokrito talaga. Bakit ito mapagkunwari? Hindi naman sa hindi ko kilala ang pamilya mo. Ganito ako ngayon, at okay na ang mukha ko, pero ang figure. Basta, lang. Hindi ako nagmamadali, maaari pa akong lumaki, handa akong maghintay, sabi ni Yefan. Diretsyong binasag ni Patricia si Yefan gamit ang isang bouquet ng bulaklak. Bata pa ako, wala kang pakialam. Natawa si Yefan, ganyan ang hitsura mo sa prinsesa ng God race na kilala ko. Ang maingat na hitsura mo kanina ay parang hindi mo talaga. Noon lang nalaman ni Patricia na sadyang galitin siya ng lalaki. Alam ko rin na isa kang marangal na sword god, at hindi mo kami minamaliit, isang prinsesa ng nabubulok na royal family. Kung hinahamak mo ako, sabihin mo lang. Pagkasabi noon, tumingin pa rin siya kay Yefan nang may konsensya. Hindi napigilan ni Yefan na mapabuntong hininga na sa kanyang mga mata, ang prinsesang Protoss na ito ay napakalayo sa buhay. Kahit na binugbog at pinagalitan ako noong nasa Earth ako, sa kaibuturan ko naramdaman ko pa rin na hindi ako ka-level ng sarili ko. Ngunit ngayon, si Prinsesa Tianchen, sa kanyang harapan, ay sobrang pidgel. Patricia, umupo si Yefan sa tabi ng kama at nagtanong, "Marry me, hindi ka nila pinilit." Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, sinabi ni Patricia, "Walang pumilit sa akin, alam ko, tama ito ang pinakamagandang pagpipilian para sa mga Celestial." Tumango si Yefan at nakangiting sinabi, "Nagkunwari akong si Longwu at naging asawa mo. Hindi ko inaasahan na sa huli, pinakasalan mo talaga ako. Sabi mo pa, dahil sa kalokohan mo, pinag-usapan ako ng maraming tao, sinasabi kong gaano ako kadominant at tinatakot ang babae." Inilibot ni Patricia ang kanyang mga mata kay Yefan, mula nang makilala kita, mula sa simula ng mundo, walang magandang nangyari. Natawa si Yefan at sinabing, "Kasal ka na sa Sword God, hindi ba magandang bagay iyon? Ang Diyos ng Espada. Wala akong pakialam." Ungol ni Patricia. "Sa iyong paningin, ako pa rin ang mababang antas na tao, tama?" Sabi ni Yefan na may kalahating ngiti. Naalala ni Patricia ang iba't ibang eksena noong una silang magkita, at ngayon ay talagang nakakatawa na. "Oo. Isa kang kasuklam-suklam na tao. Mas mura para sa iyo na pakasalan ng prinsesang ito." Nakita ni Yefan ang mayabang na hitsura ng babaeng ito, at agad siyang binuhat at inilagay sa kondongan nito. Ilang sampal ang sinampal, at may malakas na ingay. Dam Yefan, anong ginagawa mo? Kapag magsalita ka ulit ng bastos sa asawa mo, bugbugin kita. Ang lakas ng loob mo. Ikaw, anong mga kwalifikasyon ang kailangan mong labanan ngayon? Ngumiti si Yefan at nagsabi, "Tai Chi man o Tai Chi, Patricia, ganap kang nakatanim sa mga kamay ni Lao Su." Kaakit-akit at kaakit-akit ang mukha ni Patricia, "Ikaw. Demonyo ka. Kontrabida. Walang hiya." Bagamat nabugbog siya, halatang mas parang nanliligaw ang atmosphere. Sa katunayan, nang si Yefan ay nagpanggap na babae, silang dalawa ay nasa Palatine Imperial City, at may isang uri ng amoy na hindi ng ahas na mabutas ng window paper. Ngayon na ito ay, makatuwiran, si Yefan ay natural na mas matapang. Gayunpaman, kung tutuusin, hindi naman talaga nag-iibigan ang dalawa, at hindi nila kayang bitawan ang kanilang mga kamay at paa ng sabay-sabay. Muling tumahimik ang kwarto. Maya-maya, hindi na nakayanan ni Patricia. "Ako. Magpapalit ako ng damit." Tumakbo si Patricia sa pagkukunwari na magpalit ng damit pangkasal. "Pagkatapos ay pupunta ako sa pagsasanay, abala ka sa iyong trabaho," tumayo si Yefan. "Hello. Aalis ka ba?" tanong ni Patricia. "Hindi ka ba magpapalit ng damit? Tonight is our wedding night anyway, iniwan mo ako dito, nakakahiya namang ipagkalat." Namula si Patricia, "Binalaan ka ba ni Su Qingzhou? Hiniling kang umalis sa gabi. Ano ang iniisip mo, paano naging napakababa ng EQ ni Qingzhou?" Hindi napigilan ni Yefan ang matawa. "Ipinaliwanag ko ng maaga na hindi sa gusto kong manatili ka, ngunit iligtas mo ang ilang mukha para sa ating celestial race, huwag mo akong iwan," sabi ni Patricia. Walang pagpipilian si Yefan kundi manatili at tumingin sa kanyang telepono sa kama. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas si Patricia sa mas konserbatibong damit pambahay. Marami rin siyang iniisip kung magsusuot ng mga sexy na pajama, ngunit pagkatapos pag-isipan ito ng mabuti, kung hindi plano ni Yefan na magkaroon ng malalim na komunikasyon sa kanya, hindi ba ito masyadong nakakahiya para sa kanya? Kaya, para maging ligtas, pumili si Patricia ng mga ordinaryong damit. "Anong tinitingin-tingin mo?" "Oh, ang listahan ng swordsmanship."
Medyo interesado pa rin si Yefan sa nangungunang 10 lalaki sa listahan, kaya hinanap niya ang ilan sa kanilang impormasyon. Napag-alaman na ang mga kilalang tao sa listahan ay mayroon ng malaking bilang ng mga tagahanga sa internet. Tinitingnan mo rin ang sword list. Hindi kaya ikaw ang numero 1 remnant sword? Noon pa man ay nararamdaman ko na ang simpleng pangalan na ito ay angkop sa iyong ugali. Hindi ako ang remnant sword. Teka, ako bakit ang dumi ng ugali mo? Pinandilatan ni Yefan ang babae, sa hitsura mo, alam mo rin ang sword ranking. Kalokohan, isa sa pinakamainit na paksa sa universo ngayon, sino ang hindi nakakaalam nito sa internet? Sa aming Protoss side, tila unti-unti na ring nakikipag-ugnayan ang Sword Discourse platform. Mayroong ilang malalaking kumpanya ng aming Protoss na nakikipagnegosasyon sa Union Group. Kung ang lahat ng pagtutulungan ay bubuksan sa hinaharap, ang mga tao, mga Diyos, at mga demonyo ay mas madaling makipagkompetensya sa Sword Discourse ranking. Karamihan sa mga tao ay hindi maaaring labanan ang tukso ng fame and fortune, kaya lahat ay nagmamalasakit dito. Nagulat si Yefan, siya nga pala, mukhang hindi nililimitahan ng Sword Discourse platform ang mga karera. Hindi kaya tao ang ilan sa top 10. Posible, kahit medyo mahirap magparehistro sa Human Alliance, pero kailangan mo talagang mag-ingat. Halika at subukan, hindi imposible. Wala ka ba talaga sa listahan? Hindi naman sa napakababa ng ranking mo, nahihiya akong sabihin. Biro ni Patricia. Kaka-register ko lang, at hindi man lang ako nakapunta sa rankings. May ideya si Yefan, bakit, gusto mo bang pumunta at maglaro? Isipin. Tuwang-tuwang sinabi ni Patricia, matagal ko nang gustong pumunta rito sa kaharian ng langit. Maglaro dito, mas kawili-wili ito kaysa sa mga online game na nilalaro sa Earth noon. Sumakit din ang ulo ni Yefan at hindi alam kung ano ang gagawin kay Patricia. Gustong-gustong igulong ang mga kumot, mukhang hindi pa umabot sa puntong iyon ang dalawa. Pagkatapos ay gawing madali, maglaro tayo at maglaro. Tuwang-tuwa si Patricia kaya mabilis siyang nagpalit ng itim na slim fit na ranger dress, at saka pa simpleng nagpalit ng mukha. Si Yefan ay naging orihinal na hitsura ni Long Wu, at isinama si Patricia upang direktang ilipat ang kanyang layunin sa espada. Sa Yuncheng, nagkataon na mayroong punong tanggapan ng Sword Discourse platform. Pamilyar si Yefan sa daan at dinala si Patricia para kumpletuhin ang pagpaparehistro. Nang makita ang pangalan, halos hindi tumawa si Yefan. Cream mushroom soup. Anong problema? Hindi ba pwede? Medyo nahihiyang bulong ni Patricia pagkatapos niyang kunin. Okay lang, basta gusto mo, munting kabute, nakangiting sabi ni Yefan. Isa ka lang maliit na kabute. Huwag maging kampante, itong sword discussion platform ay nakabatay sa mga kasanayan. Ang iyong emperor level na sword intent ay walang silbi, kapag ang ranking ay hindi kasing taas ng sa akin, naghihintay ka lang na mapahiya. Nagalit si Patricia sa drum road. Okay, hinihintay ko na malampasan mo ako, tila tinutukso ni Yefan ang isang batang babae. Papasok pa lang silang dalawa at may laban, bigla silang nakarinig ng maraming kaguluhan sa labas. Wow! Natitirang espada. Idol ko. Nandito talaga. No way, hihimatayin ako. Ang gwapo niya. Nagkatinginan sina Yefan at Patricia, at pareho silang naging interesado. Kabanata 3390. Hindi nagmamadaling pumasok ang dalawa, at pagdating sa labas ng Sword Discourse Arena, nakita nila ang daan-daang masigasig na fans na sumisigaw at nagyaya. Ang mga tauhan sa pinangyarihan, upang mapanatili ang kaayusan, ay puwersahang binuksan ang channel ng energy barrier. Ang lalaking dumating sa dikalayuan ay nakasuot ng itim na trench coat na may swallowtail, at ang likod na lelayan ay lumipad sa hangin, na nagbibigay sa kanya ng amoy ng isang malungkot na kabalyero. Sa kanyang likod ay isang malaking espada na naputol sa kalahati, at ang mga pagbabago sa buhay ay nababalot ng mga piraso ng tela na may mantsa ng dugo. Siya ay may mahabang kulay abo na buhok na nakalaylay sa kanyang baywang at nakasuot ng itim na maskara na may nakaprint na salitang, espada. Kung titingnan ang nakalantad na mga kilay ng espada at ang malamig na mga mata, medyo may ugali ng isang lalaking Diyos. No wonder na maraming babaeng fans ang mukhang maganda, bulong ni Patricia. Ano ang mali? Hindi ba ito ay pagpapanggap lamang? Sa tingin ko ito ay isang sakit sa gitnang paaralan. Naiinis na sabi ni Yefan. Sa tingin ko ikaw ay nagseselos. Ang mga tao ay hindi na nahuhumaling sa iyo, ang Diyos ng espada, ngunit sa halip ay tulad ng sirang espada. Nakangiting sabi ni Patricia, it's actually normal, you are a big horny, and you must have a bad reputation among girls. Gustong makipagtalo ni Yefan, ngunit bigla siyang hindi makahanap ng dahilan para pabulaanan, kaya napamura siya ng may depresyon. Matapos subukang unawain ito, hindi napigilan ni Yefan na sumimangot. Ha? Anong problema? Hindi ko makita ang paglilinang ng taong ito. Normal lang. Normal lang sa isang tao ang maging number 1 sa swordsmanship ranking. Laging may kakaiba sa kanya. Hindi naman mahirap itago ang kanyang cultivation, di ba? Kaagad na ginamit ni Yefan ang walang katulad na pananaw, at nakaramdam ng higit na kakaiba. Hindi lamang ang sirang espadang ito ang hindi nakikita, ngunit ang kanyang pisikal na kalidad ay hindi mukhang isang master. Hindi kaya naabot na talaga ng kanyang kakayahan ang kaharian ng pagiging perpekto. Si Yefan ay dumiretso sa Kenjian, at mabilis na sumunod si Patricia.
Mga kabataan, magpa-autograph at kumuha ng litrato, at hintayin ang pagtatapos ng talakayan ng espada. May bakas ng sama ng loob at pagkainip sa mga mata ni Ken Jian. Saglit na natigilan si Ye Fan, at saka ngumiti, hindi mo ako fan, kakausapin kita tungkol sa espada. Bahagyang nagulat si Ken Jian, at may bakas ng panghamak sa kanyang mga mata. Sa sandaling ito, maraming staff ang nagmamadaling hamarang kay Ye Fan. Anong ginagawa mo? Master Kanjian, hinamon mo ba ang sarili mo kung gusto mo? Ang nangungunang 10 hamon ay nasa loob ng 5 lugar. Ikaw ba ay isang rookie na gustong kumain ng tae? Nagsimula silang lahat sumigaw. Gusto mo bang maging sikat at baliw? Ikaw lang ang karapat-dapat na hamonin ang aming munting espada. Sasaksak ka ni Master Kanjian ng isang daliri hanggang mamatay. Oh, walang hiyang bagay. Hindi nakaimik si Ye Fan, talagang hindi siya pamilyar sa mga patakaran, ngunit hindi ba siya na-spray? Gayunpaman, ang Lun Jiantai ay itinatag ni na Su Qingzhou at Xu Yunyao. Hindi rin siya magaling manggulo at sumisira ng rules dito. Kung hindi makapaghintay si Ye Fan na saksakin siya ng direkta. Gusto ko talagang makita kung anong klaseng kalakaran itong sirang espada. Binata, kung gusto mong sumikat, kailangan mong sundin ang tamang landas. Pagkatapos magsalita ni Ken Jian, inihagis niya ang kanyang windbreaker at naglakad papunta sa Sword Discourse Arena. Ang isang grupo ng mga tagahanga sa likod ay naghiyawan at naghiyawan. Napakagwapo. Masyadong tuwid ang 3 pananaw ng Xiaojian ng aking pamilya. Narinig mo ba yun? Walang hiyang lalaki, bakit hindi ka lumabas? Ang anit ni Ye Fan ay manhid, at siya ay pinagtawanan sa galit. Haha, haha. Tumawa si Patricia, nakasandal at pabalik, narinig mo ba ako, sinabihan kanilang tahakin ang tamang landas. Sino ka, wala kang pasok sa top 1,000. Huminga ng malalim si Ye Fan, at ngayon ay mas matanda na siya, may mas maraming karanasan, at mas maganda ang ugali. Kung bata pa ako noon, sinaksak ko ito ng espada. Halika, manood tayo ng laro at tingnan kung ano ang ginagawa ng malaking bituin na ito. Ang kalaban ngayon ni Jian ay ang ikalimang ranggo na Yi Minyanyo Ren Pingsheng. Ren Pingsheng ang tunay niyang pangalan, mula sa pamilyang Shenlong. Malamang alam ni Ye Fan na siya ay isang mahusay na panla para sa makabagong pananaliksik ng Shenlong 9 Changes. Nabanggit na ni Su Qingzhou ang ilang rookies sa kanya noon, at isa si Ren Pingsheng sa kanila. Ang mga upuan ng madla sa Longian stage ay limitado, at maging ang punong tanggapan ng Yuncheng ay mayroon pa ring higit sa 2,000 na upuan. Gayunpaman, ang higit sa 2,000 na upuan ay puno na ng mga masigasig na tagahanga. Isa-isa silang may hawak na mga spar lamp, iba't ibang slogan, tulad ng One Sword Loves Your Heart, Love Your Sword for Life, Remnant Swords Prestige spread sa buong mundo. Ang mga makukulay na ilaw at mga banner ay nagpaisip kay Ye Fan kung tatawa ba siya o iiyak. Paano ba yan, nagseselos ka ba? Ilang beses na bang iniligtas ng Sword God mo ang sangkatauhan, may nakita ka na bang gumawa ng lamp sign para sa iyo? Ayoko ng mga magarbong bagay na iyon. Hoy, gusto mong sabihin na gusto mong maniwala. Power. Itong grupo lang ng mga tao, sa tingin mo ba maniniwala sila sa iyo, o sa sirang espada? Sinabi ni Patricia, ang pakikipag-ugnayan ni Su Qingzhou sa proyektong ito ay magpapahusay sa kalidad ng buong tao, ngunit tiyak na mababawasan nito ang iyong personal na kapangyarihan ng paniniwala. Bahagyang ngumiti si Ye Fan, hindi niya kailangan ang kapangyarihan ng pananampalataya, kaya walang pag-aalala si Su Qingzhou. Sa oras na ito, hindi pa dumarating ang kalaban ni Ken Jian na si Ren Pingsheng. Tumayo si Jian sa entablado, biglang naglabas ng prasko, hinubad ang maskara, napakita ang gwapong mukha, kalat-kalat na balbas. Wow! Gatlang M. Isang hiyawan ang nagmula sa mga kinatatayuan. Si Ken Jian ay mukhang malungkot, itinaas ang kanyang ulo at uminom ng 2 lagok ng alak. Tumulo ang inumin sa kanyang pisngi at leeg. Parang may sarap sa buhay na walang pagmamahal, napabuntong hininga si Ken Jian sa langit. Pagtingin sa malayo, hinaplos ni Ken Jian ang kanyang mahabang bangs. Isang kalungkutan sa mundo, ang kilos ng isang malakas na tao na nag-iisa sa puso, ay kumakalat ng ganito. Napakaawa ni Xiaojian. Walang makakalaban sa kanya. This time hindi na Otres ang kalaban, di ba? Masyadong malakas si Jian, talagang malungkot siya. Sabi mo, bakit hindi dumating ang Sword God para hamonin si Xiaojian? Sword God, Feng Xiaotian, lahat sila ay umaasa sa cultivation at mga batas. Kung talagang umaasa sila sa kanilang lakas at kakayahan, malamang nawala silang lakas ng loob na dumating. Xiaojian. Kung hindi siya mula sa isang karaniwang tao, tiyak na mas makapangyarihan siya kaysa sa kanilang mga angkan. Nang marinig ang iba't ibang talakayan sa entablado, hindi napigil ang matawa si Ye Fan. Tamad siyang magmalasakit sa grupong ito ng mga ordinaryong tao, kahit na siya ay isang layko na nanunood ng kasiyahan at isang eksperto na nanunood sa pintuan. Nakahanap si Ye Fan ng isang staff at nagtanong, madalas bang umiwas ang mga kalaban ni Jian? Oo, pagkatapos makapasok sa top 10, may 3 sunod-sunod na abstention, at naglaro sila ng isang laro, which is the second place now. Sa unang laban, kapag nanalo siya, susugod siya sa first place. Pero dahil sobrang ganda at sobrang nakakaaliw ang mga nakaraang laban niya, kaya maraming fans. Guwapo ang key person.
Nakangiting dagdag ng isa pang babaeng empleyado. Sa sandaling ito, ang referee sa entablado ay tumingin sa oras. Yimi Nyanyu Renping Sheng, challenge time out, panalo ang default na Ken Jian. Pwede bang nauna si Jian? Yimi Nyanyu Renping Sheng, bumaba sa ika-6 na pwesto. May mga pagsabog ng tagay at suporta mula sa mga kinatatayuan. Nakakabingi. Si Ken Jian ay mukhang nanghihinayang, umiling ng mapait na ngiti, at tahimik na isinuot ang kanyang maskara. Itinuro niya ang kanyang mga daliri sa paa, ang kanyang windbreaker ay pumutok, ang kanyang mahabang buhok ay lumipad, at siya ay bumaril ng diretso sa kalangitan, lumilipad patungo sa malawak na mabituing kalangitan. Kukunin na sana ni Patricia si Yefan para labanan ang sarili, ngunit nalaman niyang wala na ang lalaki. Sa sandaling ibinaling niya ang kanyang ulo, nakita niya ang isang anino, tahimik na humahabol sa natitirang espada. Hindi mapakali si Yefan na dahan daw ang laruin ng Rango, pati na ang sirang espadang ito, sa kanyang opinyon, ito ay napaka-problema. Dahil hindi naman pwedeng direktang lumaban sa arena, pupunta siya ng pribado at malalaman ang tungkol sa sirang espadang ito saglit. Matapos maabot ang 10,000 metro sa kalangitan, malapit nang maabyutan ni Yefan si Ken Jian, ngunit biglang naramdaman niyang may mali. WHO. Nanlamig ang puso ko, ngunit wala akong oras para makakita ng malinaw. Hindi makita ng ilang Yefans ang kakaibang anyo ni Lee, tulad ng ilang shadow cannon, na agad na tumama sa kanya. Si Yefan, na hindi naghiwa-hiwalay, ay naramdaman na ang kanyang mga buto ay malapit ng mabasag, at siya ay dumura ng dugo. Parang saranggola na may putol na tali, umindayog at nahulog. Pagtatapos ng kabanatang ito,